kaming kasalanan sa inyo. Hindi ko kami sasama. Anong akala nyo? Hindi namin alam ang tunay na katauhan nyo? Kayo ang dapat na kilatisin. Mga kasama, dali ng mga dayong yan. Anong akala ninyo? Mapapatay nyo ako ng basta-basta? Hindi ako isang karaniwang aswang! Ang tira niya mismo ang pinagmumulan ng kapangyarihan niya. Sige, Tatay Julian. Pero kung hindi siya mamamatay, mas mabuti siguro kung tatarin natin ang katawan niyan. Emilita, bakit ba dito pa tayo dumaan? Napakasukal dito eh. Wala bang ibang daan? Wala na akong ibang alam na daan eh. Nung huling punta ko kasi sa bahay ni na Lola, dito kami dumaan. Dati-rati, malinis naman ang bahaging to eh. Baka nga napabayaan lang talaga ng may-ari ng lupaing ito. Malamang nga. Halos lampas tao na rin yung mga talahib eh. Teka, sigurado ka ba na sa ipinamanang bahay ng lola mo tayo titira? Oo naman. Sayang ang bahay na yon. Isa pa, mas mabuti nang doon tayo titira kaysa mangupahan pa tayo, hindi ba? Sa bagay, malaki talagang ititipid natin. Isa pa, teka, may narinig ka bang mga kaluskos? Ha? Wala naman ah. Saan ba mo ba naririnig yung ingay na tinutukoy mo? Doon, sa bandang unahan natin. Halika, Emmy. Alamin natin kung ano yung nandun. Huwag na, Julian. Pabayaan na natin kung ano man yun. Bilisan na lang natin ang paglalakad. Malapit na rin mag-alas 6 oh. Baka abutan pa tayo ng dilim sa kasukalang ito. Binilisan ng mag-asawang Julian at Emilita ang paglalakad nila. Makalipas lang ng ilang sandali, bagyang nanginig ang kalamnan nila nang malamang nagpaikot-ikot sila sa lugar na yon at hindi pa rin sila nakakalabas. Alam nila na may mali, kaya sinikap nilang makahanap ng paraan para makaalis doon. Nasa kalagitnaan sila ng paghahanap nang may makita silang isang matandang babae. Minadali nila ang paghakbang hanggang sa makalapit sila sa likuran nito. Hindi na sana kayo nagpunta sa lugar na ito. Masyadong delikado. Bakit po ninyo alam na nandito kami? Hindi naman kami gumagawa ng ingay ng papalapit sa inyo ah. Hindi mo na kailangan pang malaman pa, lalaki. Kung ako sa inyo, huwag na kayong magpaabot pa ng gabi sa lugar na ito. Bumalik na lang kayo kung saan man kayo nanggaling. Dito po sana kami pupunta eh. Sa katunayan nga po, taga rito ang lola ko. At kami na ang titira sa bahay na ipinamana niya sa akin. Titira? Mga hangal lang ang titira sa baryong ito. Teka, ipinamana ang bahay baka mo? Opo. Bago kasi namatay ang lola ko, ibinigay niya sa akin ang bahay na nandito sa baryong ito. Sinasabi ko na nga ba, apo ka ng matandang yon. Ngayon, kung gusto niyong mabuhay pa, mas mabuting umalis na lamang kayo rito. Huwag na kayong tumuloy sa baryo namin. Nagpunta nga kami rito eh, para makapagsimula ng buhay mag-asawa namin. Isa pa, magtatanong lang naman sana kami sa inyo kung saan dito yung tamang daan. Kasi kanina pa kami nagpapaikot-ikot dito eh. Tama po ang asawa ko. Gusto lang po naming magtanong kung saan ang daan palabas ng gubat na ito. Ako po si Emilita at ito naman pong asawa ko si Julian. Siya, hindi na importante kung ano ang mga pangalan ninyo. Disturbo lang kayo sa gagawin ko rito sa gubat. Kung gusto niyong makalabas dito, magbayad muna kayo ng barya sa mga engkanto. Magbayad? Paano? Magtapon kayo ng kahit magkano, basta barya. Salamat po. Sige na, mauuna na ako at naghahabol ako ng oras. Napatitig sina Julian at Emilita sa matanda habang naglalakad yun palayo.
Nagtaka ang lalaki kung ano ang boteng dala ng matanda at maging ang mga papel na may kung anong nakasulat. Dahil unti-unti nang dumidilim ang paligid, sinunod nila ang sinabi ng matanda sa kanila. Nagtapon sila ng barya at sa kabutihang palad, hindi na sila bumalik sa dinaanan nila. Kalaunan, nakalabas sila sa kasukalan at nakarating sa lumang bahay ng lola ni Emilita. Pagpasensyahan mo na itong bahay Puro kasi alikabok eh. Mas mabuti siguro kung linisin na muna natin ang silid na gagamitin natin, Julian. Mas mabuti pa nga. Bukas na lang natin linisin ang buong bahay. Nakakaramdam na rin ako ng pagod eh. Ewan ko ba kung bakit hindi man lang naganap si Nani ng taong pwedeng mangalaga sa bahay na ito. Kaya naman pala eh. Makapalang alikabok dito eh. Sige, bukas tutulungan kita. Gagawin natin parang bago ulit tong bahay ninyo. Bahay natin. Ito ng bahay natin, Julian. Dito tayo bubuo ng pamilya. At ang badyong ito ang magiging saksi kung gaano kasaya ang pagsasama natin. Tama ka riyan, Emilita. Ang baryong ito ang siyang magiging saksi ng pagmamahala natin. Sana mapuno ng kasaganaan at kaligayahan ng bahay na ito. Yan din ang pinagdarasal ko. At sana nga, tanggapin tayo ng mga tao rito. Alangan naman na hindi nila tayo tanggapin. Sa inyo naman ang bahay na ito. Saka, taga rito rin naman ang lola mo. Sa bagay, may punto ka rin naman dyan. Pabayaan na lang natin yung sinabi na matandang yung kanina. Mukhang may saltik siya sa utak eh. Dahil pareho silang nakaramdam ng pagod, hindi na muna sila kumain ng hapunan. Sa halip, pumasok sila sa isang silid at nilinis ang kanilang higaan. Nang wala nang gaanong alikabok doon, minabuti na mag-asawa ang magpahinga na lamang. Subalit sa hindi malamang dahilan, pareho silang hindi makatulog. Nasa ganong kalagayan sila na may marinig silang mga alulong ng aso sa hindi kalayuan. Ano ba naman to? Bakit kaya kahit na anong gawin ko hindi ako makatulog? Ako nga rin eh. Siguro, pareho tayong namamahay. Sige lang, baka sa mga susunod na gabi, makakatulog na rin naman tayo ng maayos dito. Tapos, dadagdagan pa ng alulong ng aso. Ewan ko ba? Parang kakaibang ingay na ginagawa nila. Parang may dalang panganib. Pabayaan mo na. Nasa loob naman tayo ng bahay eh. Walang mananakit sa atin. Isa pa, kaya naman kitang protektahan eh. Salamat. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Kahit na may mga aswang pang susugod sa atin, ipagtatanggol mo rin ako. Ha? Aswang? Uso din ba yan dito? Hindi lang aswang ang nandito, Julian. May mga mambabarang at mangkukulam din. Sikihor ito eh, at lugar ito ng hiwaga. Nakala ba nilang matatakot tayo sa kanila? Tinutugis at pinupugutan lang natin ang ulo yung mga yan, di ba? Psst! Huwag ka masyado maingay. Unang Biyernes ng buwan ngayon at sigurado na malakas ang pandaman nila. Maririnig nila ang pinag-uusapan natin. O sige na, tatahimik na lang ako. Pero wag lang silang magkakamali. Hindi ako susuko sa kanila. At handa ako makipagpatayan. Basta, hanggat nandito tayo, wala sana makakaalam ng mga dati nating gawain. Bubuo na tayo ng pamilya. Ayaw ko magkaroon ng epekto sa mga anak natin ng ilang taon nating pagiging manunugis. Oo na. Naintindihan naman kita eh. Ngayon nandito na tayo, sisikapin nating maging normal ang buhay natin. Salamat. Napakaswerte ko talaga at ikaw ang pinakasalan ko. Ako rin, Emilita. Hindi mo lang alam kung gaano ako ngayong kasaya. Matagal ko rin pinangarap na maiharap ka sa altar eh. Pareho pala tayo. O siya, baga pa tayong gigising bukas eh.
Mas mabuti siguro kung pilitin natin makaidlip. Ilang oras na lang, umaga na. O sige na nga, bukas magiging bago ulit ang bahay na ito. Sinikap na mag-asawa ang makatulog at sa kabutihang palad nakaidlip din sila. Kinabukasan nang magising silang dalawa, agad nilang sinimulang linisin ang buong bahay. Dahil gawa lang naman yun sa kahoy at hindi rin gaanong kalakihan, naging mabilis ang paglilinis nilang dalawa roon. Habang nagpapahinga sa labas ng kanilang bahay, may nakita silang isang matandang babae na naglalakad sa labas ng bakuran nila. Nalaman din nila na may sinusundan yun na isang binatilyo. Alam mo, unang kita ko palang sa matandang yon. Parang pamilyar na siya sa akin eh. Di ko nga lang talaga alam kung saan ko siya nakita. Basta, parang 1 o 2 beses nakita na kami. Baka naman inaakala mo lang yun, Julian. Parang hindi naman umalis ang matandang yun eh. Siya si Tandang Basyang. At may mga sabi-sabi na isa siyang mangkukulam. Mangkukulam? Teka, hindi kaya kagamitan niya yung mga dala niya kahapon? Parang mga pangalan ng tao nakalagay sa papel na yun eh. Yan ang hindi natin sigurado. Basta, sa susunod, huwag ka magsasalita ng masama sa kanya ha. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin eh. Siya ang walang kaalam-alam sa kaya nating gawin. At siya rin ang dapat na mag-ingat sa atin. Shh! Yung bibig mo. Baka may makarinig sa atin eh. Basta, kailangan mo rin maging maingat sa matandang yon. Siya raw ang pinakamabalasik na mangkukulam dito. Siya na ang pinakamabalasik. Teka, may mga panggatong ba tayo riyan? Mabuti siguro kung manguha muna ako, no? O sige na, huwag ka magtatagal ha. Alam mo naman na tayong dalawa lang ang magkasama dito. Oo na, babalik ako kagad, pangako yan. At teka, baka susundan mo yung matandang yun ha. Huwag mo nang gawin. Hayaan mo na lang siya. Tutal naman eh, wala naman siyang ginagawa sa atin. Oo siya, sige. Kukunin ko lang yung itak ko at aalis na ako. Tara na, pumasok na rin muna sa loob ng bahay natin. Sumama kay Julian ang kanyang asawa patungo sa loob ng bahay. Nang makuha na niya ang itak, nagmamadali siyang umalis at tumungo sa gubat. Maliban sa pangunguha ng panggatong, gusto rin niyang sundan na matandang babae at alamin kung totoo ang sinasabi ng misis niya. Pagdating niya sa gubat, may narinig siyang boses na hindi naman maintindihan ang sinasabi. Agad niyang naisip na baka yun na si Tandang Basyang. Kaya hinanap niya ang pinagmumula ng tinig. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang sa hindi niya inaasahan may tumapik sa likuran niya. Sino ka? Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Ako si Julian. Teka, kayo, sino kayo? Pasensya na, nangunguha lang ako ng panggatong. Dayo ka lang dito, ano? Bakit hindi pamilyar ang mukha mo sa akin? Oo, dayo lang po ako rito. Doon po kami nakatira ng asawa ko doon sa bahay ng lola niya. Ako ang kapitan dito. Ako si Pablo. At responsibilidad kong pangalagaan ang nasasakupan ko. Sigurado ka bang totoo sinasabi mo? Halika, sumama ka sa akin. Oo, Kapitan Pablo. Teka, bakit po ba ako sasama sa inyo? Baka matagalan tayo Mag-isa lang si Missy sa bahay eh. Sigurado na mag-aalala sa akin yun. Mabilis lang naman. May mga bagay lang akong gustong itanong sa'yo. Para sa ano? Hindi po pwede. Hindi ako sasama sa inyo ngayon. Baka pwede yung sa susunod na araw na lang. Huwag ka na magmatigas. Sige, kung ayaw mo sumama, mas mabuti pang umalis na lang kayo rito sa... Natigilan sa pagsasalita ang lalaking nagpakilalang Kapitan Pablo nang makarinig sila ng boses matanda na nag-uurasyon. May napansin din silang usok, kaya naisip na ni Julian na baka may kung anong ritual na ginagawa ang matandang sinundan niya.
Aalis na sana siya para takasan si Kapitan Pablo pero pinigilan siya nito. Sinabihan siya ng lalaki na samahan siyang tuklasin kung ano ang ginagawa ni Tandang Basyang doon. Doon tayo. May malaking puno ng balete ron. Matagal na akong naghihinala riyan kay Tandang Basyang eh. Pero hindi ko pa siya naaktuhang ginagawa yung ritual niya. Ritual ho? Para saan? Ritual sa pangungulam. Lahat ng mga tao rito sa bayan, takot sa matandang yan. At takot din silang pumunta sa gubat na ito. Ang alam kasi nila eh, puno ng masamang enerhiya ang lugar na ito dahil sa ginagawa niya. Teka, ayun nakikita ko na yung puno ng balete. May naaaninag din ako matandang babae nakaluhod sa tapat nun. Si Tandang Basyang yan. Halika, mas lumapit pa tayo ron. Pero paano kung mahuli niya tayo? Hindi tayo magpapahuli. Mamatsagan lang natin ang ginagawa niya. Magsasabit siya ng larawan sa puno pagkatapos ng ritual niya eh. Ang mga yan ang titingnan natin. Bakit naman ho? Baka kung ano pa magawa niya sa atin, Kapitan Pablo. Huwag ka matakot. Ano ka ba? Para ka namang hindi lalaki niyan ah. Hindi ho ako natatakot. Naisip ko lang na may kakayahan siya sa Mahika Negra at pwede niyang... Hindi na naipagpatuloy ni Julian ang sasabihin niya. Saktong nakapwesto na sila sa likod ng isang malaking puno, narinig niyang umusal ng panghuling orasyon niya ang matanda. Pinausukan niya rin ang mga larawang hawak niya, saka ipinako sa puno ng balete. Matapos gawin yun na matanda, nagsimula siyang maglakad ng hindi na lumilingon. Walang ano-ano, tumigil siya at napatitig sa punong pinagtataguan ni na Julian at Kapitan Pablo. Sinong nandyan? Lumabas kayo! Kung hindi, titigalpuhin ko kayo! Labas! Ako ito, Tandang Basyang. Sinamahan ko lang itong dayo dahil naliligaw raw siya. Ikaw pala, Kapitan Pablo. Sinong dayo ang sinasabi mo? Ha? Teka, ikaw? Hindi ba't kayong mag-asawang nakausap ko kahapon? Opo, kami nga po. Ano ba ang ginagawa niyo sa lugar na ito? Binalaan ko na kayo At sa kapitang yang ka pa talaga sumama. Hindi mo ba alam na... Tumahimik ka na, Tandang Basyang. Hindi naman maintindihan ng lalaking itong ibig mong sabihin. Dayo lang siya rito sa lugar natin. Anong gusto mong sabihin sa akin, Tandang Basyang? Nakahanda akong makinig kung ano man yan. Wala na. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Mas mabuti pang umalis na kayo sa baryo na ito at umuwi na lang kung saan man kayo nanggaling. Hindi po maaari. Dito na kami titira ng asawa ko eh. At walang sino man ang pwede makapagpaalis sa amin dito. Wala naman kaming ginawang masama rito Nandito kami para mamuhay ng tahimik. Abayabo na sila, Tandang Basyang. Gusto nilang mamuhay rito eh. Pagbibigyan natin sila. Bukas sa kung sino man ang baryo natin. Huwag ka makinig sa kapitan na yan. Baka pagsisiyan yung mag-asawa ang paglipat nyo sa baryong ito. Tama na yan, Tandang Basyang. Tara na, iwan na natin dito yung lalaking yan. Maghahanap lang naman siya ng panggatong dito eh. Pinabalaan kita, lalaki. Huwag mong pakikialaman ng mga litratong nasa balete. Malalaman ko kapag may ginawa ka riyan. At sinisiguro ko na magdurusa ang buong angkan mo. Nanatili naman sa kinatatayuan niya ang lalaki at tinanaw ang dalawa na naglalakad palayo. Napabuntong hininga na lang siya at nanguha ng panggatong. Nang mapagtanto niyang nag-aagaw na ang liwanag at dilim, nagmadali na siyang umuwi sa kanilang bahay. Naabutan niya si Emilita na nakadungaw at inaabangan siya. Julian, kanina, nang makaalis ka, may mga taong dumaan sa labas ng bakuran. Nang makita nila ako nakadungaw sa bintana, nanlisik agad ang mga mata nila. May isa pang ang naglaway Anong ginawa mo? Hindi ka ba nila pinasok dito? Hindi naman. Parang nagmatsyag lang sila ng panandalian. Sigurado ako ng mga aswang yon.
Huwag lang silang magkakamali na kantiin tayo. Kahit na taga rito sila, hindi ko sila uurungan. Ang akala siguro nila, hindi tayo lalaban sa kanila. Nagkakamali silang lahat. Basta, maganda na lang tayo para kung sakaling aatake nga sila rito, makakalaban tayo. Siya nga pala, nakita ko kaninang kapitan ng baryo rito. Saan? Alam ba niya na dito tayo nakatira? Oo, sinabi ko sa kanya. Nagulat nga ako nang sumulpot siya sa likuran ko eh. Isa pa pala, nakita ko rin yung matanda. Nakita mo? O sinadya mong sundan siya? Basta, ganun pa rin yun. Tama nga sinabi mo sa akin. Anong ibig mo sabihin? Isa nga siyang mangkukulam. Nakita namin ang kapitan ng ginagawa niya. Nagri-ritual siya sa lilim ng puno ng balete. At ipinangako niya ron, at ipinako niya ron ang mga larawan ng mga kinukulam niya. Ano? May mga pamilyar na mukha ba sa'yo ron? Hindi ako sigurado eh. Nagtataka lang talaga ako. Bakit kaya hindi man lang nalulusaw ang mga larawang yon? Ang iba kasi ron, mukhang matagal na eh. Ganyan talaga. Mataas na uri namang kukulam ang matandang yon. At dahil kargado ng maitim na enerhiya ang mga litratong yon, pati ang tubig ay kusa na rin umiiwas doon. Kaya naman pala eh. Pero, naalala mo ba yung sinabi niya sa atin nung nakarang araw? Sinabi niya ulit sa akin yun. Hindi ko lang talaga alam kung nagbibigay siya ng babala sa atin o nananakot lang eh. Basta, wala tayong ibang kakilala sa lugar na ito. At kahit na sino, hindi pa natin pwedeng pagkatiwalaan. Kahit pa ng kapitan ng baryong ito at si Tandang Basyang. Kung totoo man o hindi yung sinabi niya, malalaman din natin yan balang araw. Kailangan lang nating pagandaan ng sandaling yan. Kung totoo man ng mga sabi-sabi patungkol sa baryong ito. Matapos ang naging usapan nila, nagpaalam na si Julian na sisibakin niya ang mga panggatong. Maswerte nga lang siya at may nakita siyang lumang palakol doon. Kaya yun na rin mismo ang ginamit niya. Samantala, nagluto naman na magiging hapunan nila si Emilita. Nang matapos ng sibakin ng lalaki ang panggatong, nagpasya siyang mag-ipon ng mga tuyong dahon. Nilagyan na rin niya ng goma yon saka ng asin. Nang matapos niya ang gawain niya, pumasok siya sa bahay nila at nagpahinga na muna. Kinagabihan, habang naghahapunan, Hindi maganda ang ihip ng hangin ngayon Parang napakaalinsangan. Oo nga eh. At parang may sumasama pang amoy ng dugo. Ewan ko ba kung bakit ganyan? Hindi nga maganda ang kutob ko Sigurado na may milagrong nangyayari sa sentro ng baryong ito. Kung hindi ako nagkakamali, dahil sa mga aswang yan. Hindi magiging ganyan ang amoy ng hangin kung ibang nilalang ang nasa paligid eh. Nandito tayo sa baryong ito para magsimula ng buhay mag-asawa. Pero kung hahadlangan lang din naman tayo ng mga taga rito, mas mabuti siguro kung iisa-isahin natin sila. Wag na muna. Hindi tayo gagalaw hanggat wala silang ginagawa sa atin. Sa ngayon, ang alam nila, mga simpleng tao lang tayo. At yan ang gusto kong tumatak sa isipan nila. Sandali, wala ka bang naririnig? Na ano, Emilita? Wala naman Pakinggan mong mabuti. Para may mga umaangil at umaalulong sa malayo. Ba? Oo nga no. May narinig din ako. Pabayaan na lang natin sila. Baka mga aso lang yan na nag-aaway. Hindi yan aso. Kung aso yan, dapat tumatahol sila. Pero hindi O siya, sige na. Tapusin na muna natin ang pagkain. Mamaya sisindihan ko na yung siga sa labas. Para kung totoo man ang sinasabi mo, hindi nila tayo mapapasok dito. Mas mabuti pa nga. Siguraduhin na rin natin ang mga bintana at pintuan. Baka may sira na Ayusin natin to na mabuti. binilisan nila ang pagkain. Ginawa naman ni Julian ang sinabi niya kay Emilita.
Akmang papasok na sana siya sa kanilang bahay nang may marinig siyang boses sa labas ng bakuran nila. Sinipat niya ng mabuti yon, pero wala naman siyang nakitang tao. Dahil doon, naglakad siya palapit sa bakod at tiningnan ng paligid. Sino yan? Magpakita ka! Huwag ka magbiro ng ganyan, ha? Hindi na mahalaga kung makikita mo ko o hindi. Nandito lang ako para bigyan kayo ng babala. Lahat ng tumira rito, pinatay na mga aswang. At kayo, sigurado na magiging kapalaran din nyo yan. Kung sino ka man, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Nandito kami para bumuo ng pamilya, hindi para maghanap ng gulo. Nasa inyo na yan kung susundin nyo ang sinabi ko o hindi. Gusto ko lang namang maging ligtas kayo, Julian. Bakit? Sino ka ba? Bakit mo ako kilala? Gaya nga ng sinabi ko, hindi na mahalaga ang bagay na yan. Basta, binabalaan ko lang kayo. Hindi nyo alam kung ano ang kayang gawin ng mga taga rito sa inyo. Tandang Basyang? Kayo po ba yan? Walang sumagot kay Julian maliban sa maalinsangang ihip ng hangin. Naghintay pa siya ng ilang sandali habang minamatyagaan kung saan nanggaling ang boses na kanyang naririnig. Pero nabigo siyang matukoy ang pinagmumulan nun. Dahil dito, minabuti ng lalaki na bumalik sa loob ng kanilang bahay. Noon din, muli niyang kinuha ang kanilang pinuti at birang na matagal na nilang ginagamit sa panunugis ng aswang. Napangiti siya nang maramdaman niya ang enerhiya mula roon. Alam niyang anumang oras, pwede nilang magamit ang mga yon kapag nalagay sila sa alanganin. Ano? Bakit ba natagalan ka? Wala, Emilita. Akala ko kasi meron tao sa labas ng bakuran. May narinig kasi akong boses eh. Pero nung lapitan ko tingnan, wala naman ako nakita. Baka guni-guni mo lang yun, Julian. O baka naman gawa lang yun ng mga kulisap na nasa puno. Hindi ko alam eh. Ang akala ko nga, si Tandang Basyang yun. Kaboses kasi niya eh. At siya lang naman ang nagsasabi ng ganon. Nagsasabi na ano? Gaya pa rin ng dati, na hindi tayo dapat nagpunta rito. Mga aswang daw ang nakatira rito. At delikado tayo. Hayaan mo na yon. Ang importante, hindi pa sila nakakarating dito para manggulo. Basta, parang seryoso talaga yung matandang yun sa mga sinasabi niya eh. Teka, ano kaya kung mamatsyagan ko yung mga tao rito? Ano naman ang pinaplano mo? Mamaya, kapag tulog ng lahat, aalis ako at pupunta sa sentro ng baryo. Susubukan kong alamin kung totoo yung sinasabi ni Tandang Basyang. Sige, sasama ako. Ayaw ko magpaiwan dito. Wag na. Mas ligtas ka kung dito ka lang mananatili. Mabilis lang naman ako eh. Sa ayaw at sa gusto mo, sasamahan kita. Pareho lang naman tayong may alam sa pakikipaglaban sa mga yan Basta, sasama ako. O sige na nga. Naihanda ko na rin yung mga pinuti natin. Huwag rin natin kalimutan na isuot yung birang na ipinagkaloob sa atin ng mga diwata na nagmula sa Banahaw. Sige. Talagang kailangan natin yon. Sigurado na hindi nila tayo agad mapapansin at lalong hindi nila tayo madaling masusugatan. Magmamatsyag lang muna tayo sa mga galaw nila. Pero kung malalagay tayo sa alanganin, lalabanan natin sila. Hinintay nilang mag-asawa na tuluyan ng lumalim ang gabi. Nung sobrang tahimik na ng baryo nila, lumabas sila sa kanilang bahay saka pumunta sa pinakasentro nito. Habang naglalakad, naamoy nila ang malansang samyo ng hangin. May napansin din silang nagtitipon sa hindi kalayuan. Kaya
naisipan nilang pumunta sa bahaging yon. Habang papalapit sina Julian doon, nanginig ang mga kamay niya dulot ng pananabik sa pakikipaglaban na naman sa mga aswang. Doon, mukhang si Kapitan Pablo ang lalaking nakatayo sa harapan ng mga tao ha. Halika, Emilita. Mas lumapit pa tayo ron. Tara, kailangan malaman natin kung anong pinag-uusapan nila. Teka, kung aswang nga sila, bakit hindi naman sila nagbabago ng anyo? Mga normal na tao lang din naman sila, yo. Oo. Pero sa'yo na rin ang galing na hindi lang mga mangkukulam ang nandito sa lugar na ito. Di ba? May mga aswang din. Oo nga. Normal sila at wala akong nararamdamang kakaiba sa kanila eh. Normal nga. Kasi mga tao pa sila. Paano naman kung nagpalit na ng anyo mga yan? Ilang di pa na lang sana ang layo nila sa mga ito nang biglang umalis sa mga yun. Nagkanya-kanya na silang pasok ng kanilang bahay at agad na pinatay ang mga gasera sa loob nito. Napatitig si Julian sa asawa niya at nagkaroon siya ng hinalang alam ni Kapitan Pablo ang pagdating nila. Nasa ganoong kalagayan sila na makarinig sila ng mga mabibilis na yabag. Napamura ng pabulong si Julian nang maramdaman niyang may dumaan sa gilid nila. Napakabilis nun. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang sila. Akala ko nga, ako lang nakapansin nun eh. Sigurado ko na mambibiktima ang mga yon. Halika, sundan natin ang mga aswang. Mukhang wala naman tayo mapapala rito eh. Oo nga. Ay teka, pati si Kapitan Pablo. Pumasok na rin sa bahay niya. Yan nga rin ang pinagtataka ko. Hindi kaya may mas silang binabalak? Kanino? Sa atin? Wala naman tayong ginagawang mali rito ah. Basta, ayon kasi kay Tandan Basyang, walang dayo na nakakatagal dito. Hindi ko nga alam kung anong ibig niyang sabihin eh. Huwag na muna nating isipin ang sinabi ng matandang yon. Ang importante, mapatunayan natin na tamang hinala natin. Baka nga may bibiktimahin ng mga aswang na napadan sa gilid natin kanina. Halika na. Masusundan naman natin sila eh. Dahil sa talas ng pakiramdam natin. Teka. May naririnig akong sigawan sa kabilang baryo ah. Paniguradong dun sila pumunta. Tara na. Bago pa mahuli ang lahat, kinakailangan mailigtas natin na magiging biktima nila. Kailangan pa rin natin mag-ingat sa mga galaw natin. Baka makilala nila tayo at malaman ng mga yun na taga rito lang din tayo. Pabayaan mo na. Hindi naman nila tayo may susumbong eh. Bago pa nila magawa ang bagay na yon, papatayin na muna natin sila. Patakbong pumunta sa kabilang baryo sina Julian at Emilita. Pagdating nila roon, nalaman nilang doon nga nagmumula ang sigawang naririnig nila. Hinahanap nila ang eksaktong pinagmulan noon hanggang sa mapadpad sila sa isang bahay na malayo sa iba pang kabahayan. Nanlumo sila nang makita nilang sinira ng 5 aswang ang tirahang naroon at may isang babaeng buntis sa loob na panay ang sigaw. Alam nilang dalawa na delikadong sitwasyon ng babae, kaya patakbo silang lumapit doon. Kayo mga aswang, pabayaan niyo ang babaeng yan. Kami ang harapin ninyo. Alam namin kung saan kayo nanggaling at kilala namin ang pinuno ninyo. Bibilang kami hanggang 3. Kapag hindi niyo tinigilan ng babae, kami na mismo ang aatake sa inyo. 1, 2, 3. Ayaw niyo talaga ha? Dahil walang kibo ang mga aswang at sinusukol pa rin nila ang babae, nagmadali nang lumapit doon ang mag-asawa. Pagkasampa nila sa loob ng bahay, napalingon sa kanila ang 5 aswang. Umangil ang mga yon at umatake sa kanila ang 3 aswang. Hindi naman natinag ang mag-asawa. Nilabanan sila ni na Emilita at Julian. At nang magkaroon ng pagkakataon, itinapon nila ang 3 sa labas. Dahil sa ginawa nila, lumundag din sa bintana ang 2 nilalang para puntahan ang mga kasama nila. ikaw na munang bahala sa babae.
Baka makatakas pa ang mga yun eh. Sumunod ka na lang sa akin ha. Mag-iingat ka, Julian. Baka maisan ka ng 5 yon. Huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na mangyari ang bagay na yan. Pagkawika ni Julian, nagmadali siyang lumabas sa bahay ng buntis na babae. Naabutan niyang tumatakas ang 2 aswang, kaya minabuti niyang unahin sila. Patakbo siyang lumapit sa kanila at sa tulong ng bertud na mula sa birang na suot niya sa kanyang ulo, nagawa niyang maabutan ng 2. Napaangil ang mga yon sa kanya at mabilis ding umatake. Gamit ang kanyang pinuti, nilabanan niya ang mga aswang. Kahit na maliksik kung gumalaw ang 2, nakipagsabayan siya sa kanila. Kalaunan, dumating din si Emelita at pinagtulungan nila mga yon. Inuna mo na lang sana yung 3. Baka makatakas pa sila. Huwag ka mag-alala. Ginilitan ko na sila sa leeg. Kaya alam kong hindi na sila mabubuhay pa. Mabuti kung ganun. Walang karapatang mabuhay yung mga tulad nila. Sinabi mo pa. Kaya dapat sa 2 ito, pinapatay rin. Masinusayan pa na mag-asawa ang pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa pareho ng napahandusay sa sahigang 2. Ginilitan ni Emelita ang isang aswang. At nang tatagay na sana ni Julian ang 2 nilalang, napangisi ito at nagwikang alam na ng mga aswang ang patungkol sa kanila. Pati na ang kanilang pagkatao. Bago pa man makapagsalita ulit ang nilalang, minabuti niyang tapusin na ang buhay nito. Kung totoo man ang sinabi ng aswang na yon, anong gagawin natin? Huwag na muna nating intindihin ang sinabi niya. Baka tinatakot lang niya tayo. Kung alam na ng mga aswang ang tunay nating pagkatao, di sana sinugod na nila tayo sa bahay natin. Di ba? Sa bagay, pero kailangan pa rin natin maganda. Kung darating man ang panahon na malalaman nila ang tunay nating katauhan, kinakailangan may pagtanggol natin ang sarili natin. Pati na ang mga anak natin kung sakali. Saka na natin isipin yan. Sa ngayon, kailangan mailigpit natin ng maayos sa mga bangkay nila. Baka may iba pang aswang na makakita sa atin at maisumbong tayo kay Kapitan Pablo eh. Sige, mas mabuti pa nga para makauwi na rin tayo. Itinapon nila sa ilog ang mga walang buhay na katawan ng aswang. Pinuntahan din nila ulit ang buntis at nakiusap na wag nang iparating sa ibang tao ang ginawa nilang pagtulong. Pagkauwi nila, minabuti nilang magpahinga. Kinalimutan nila ang nangyari ng gabing yun at hindi na rin pinag-usapan pagkalipas ng ilang araw. Isang gabi, nagulat sila nang may mga narinig silang ingay sa labas ng bahay nila. Napailing silang mag-asawa nang makita ang napakaraming tao na may dalang sulo at panayang sigawan para palabasin sila. Anong ginagawa ng mga taong yan dito? Sila ba yung mga kanayo natin? Tama ka, sila nga. Kasama nila si Kapitan Pablo. Anong kailangan nila sa atin? Bakit dito sila tumungot nagdala ng sulo? Hindi ko alam. Halika, harapin natin sila at nang malaman natin kung ano yung tunay na pakay nila. Tara na, Julian. Bumaba na tayo. Habang naglalakad sila palapit sa mga tao, nakaramdam ng init sa katawan niya si Julian. Alam niya kung ano ang dahilan nun. Pero isinantabi niya yon at nagpatuloy na lang hanggang sa makarating na silang mag-asawa sa tapat ng bakuran nila. Naunang naglakad ang lalaki at sinabihan niya si Emelita na pumirmi na lang muna sa likuran niya. Dito pala kayo nakatira, Julian. At yan pala ang asawa mo. Hindi ko akalain na napakaganda niya, ha? Ano bang kailangan niyo sa amin, Kapitan Pablo? Naninirahan kami rito ng tahimik, ha? Tahimik? O baka naman gulo talagang dala nyo rito? Ano bang ibig niyo sabihin? Anong gulo pinagsasabi ninyo? Huwag na kayo magkaila. Magmula nung dumating kayo rito, marami ng mga nawawalang tao sa lugar na ito. Pati na sa kabilang baryo. Huwag ninyong sabihin na kami ang pinaghihinalaan nyo. Wala ho kaming kinalaman sa sinasabi ninyo. Bakit hindi nyo tanungin ang mga sarili nyo? Hoy,
Maghinay-hinay ka, babae. Hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo. Matagal na kaming naninirahan dito tapos kami pa ang paghihinalaan ninyo. Huwag niyong pagsalita ng ganyan ng asawa ko, ha? Kapitan ka nga ho sa baryong ito. Pero hindi ka ho naglalagay ng kanin sa mga pinggan namin. Kung ako sa inyo, sumama na muna kayo sa amin. Kailangan mausig namin kayong dalawa. Wala kaming kasalanan sa inyo. Hindi ko kami sasama. Anong akala nyo? Hindi namin alam ang tunay na katauhan nyo? Kayo ang dapat nakilatisin. Mga kasama, dali ng mga dayong yan. Pwersahang sinira ng mga tao ang bakod at na makapasok na sila, pinaligiran nila sila Julian at Emilita. Inihanda naman ng mag-asawa ang sarili nila para labanan ng mga aswang. Saktong pagkautos ni Kapitan Pablo na kaladkarin na ang dalawa, biglang dumating si Tandang Basyang. Itigil mo ang kaibangan mo, Kapitan Pablo! Pabayaan mo ng dayong yan! Hala! Umuwi na kayong lahat! Kung hindi... Kung hindi ano, kukulamin mo kaming lahat? Sige, gawin mo. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Wala kaming ginawang masama. Nandito kami para mamuhay ng tahimik at bumuo ng pamilya namin. Sige na, Kapitan Pablo. Mas mabuting magsiuwian na kayo sa inyong mga bahay. Hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo kapag sinuway niyo ako. Susundin ko ang sinabi mo, Tandang Basyang. Kayo mag-asawa, magkikita pa tayo ulit. Tayo na mga kasama! Huwag na kayong bumalik dito. Kung nabubuhay lang sana si Lola, baka kung ano pa ang gawin niya sa inyo. Nagmadaling umalis sina Kapitan Pablo at ang kanyang mga kasama. Naiwan naman si Tandang Basyang doon at ang mag-asawa na nooy nakaangat pa ng bahagya ang mga kamay na nakakuyom. Mas lumapit pa sa kanila si Tandang Basyang. Napatitig din siya sa bahay na tinitirhan ng mag-asawa saka napangiti. Magpasalamat kayo at nakarating ako kaagad. Kung hindi, siguradong dinukot na kayo ng mga yon. Hindi kayo titigilan ng mga yan hanggat hindi nila kayo napapatay. Hindi naman kami natatakot sa kanila eh. Magkamatayan na kung magkamatayan. Kayo ang bahala. Pero pasensyahan na lang tayo kung muli kayong aatakihin ni na Kapitan Pablo. Mas matatakot pa nga kami sa inyo eh. Alam namin kung ano at sino ka. Kaya mas mabuti pong umalis ka na lang din dito. Nakikiusap po kami. Tama po ang asawa ko. Huwag na tayong maglokohan. Nasaksihan ko rin naman ang ginawa ninyo. Tahimik kami rito at hindi kami nagiging perwisyo sa buong baryo. Basta, binabalaan ko lang kayo. Sige na, aalis na ako. Nang makaalis na si Tandang Basyang, pansamantalang inayos ni Julian ang bakod na sinira ng mga tao. Matapos yun, pumasok na sila sa kanilang bahay. Dahil sa nangyari, nangamba rin silang babalikan sila ni na Kapitan Pablo. Minabuti nilang wag nang matulog ng gabing yon at nagbantay na lang sa paligid. Ilang gabi ring hindi mapakali si Emilita dahil sa takot na baka sugurin sila ng mga aswang. Isang umaga, nagising si Julian dahil sa mga ungol ng asawa niya. Nung una, iniisip niyang baka nananaginip lang si Emilita. Ngunit nang usisain niya ito, Anong nangyari? Bakit nagkaganitong katawan ko? Puno na ako ng sugat at parang nasusunog ang buong katawan ko. hindi ko alam. Nagising ako dahil sa pag-ungol mo eh. Hindi ko akalain na magkakaganyan ka. Teka, mukhang alam ko na kung sino may gawa nito ah. Wala akong ibang naisip kung hindi ang mangkukulam na si Tandang Basyang. Siya lang naman na may kaalaman patungkol sa makademonyong gawain na yan eh. Halika, hanapin natin ang bahay ni... Rico! Huwag ka na munang gumalaw, Emilita. Mas mabuting magpahinga ka na muna. Teka, sino ba ang pinaghinalaan mong gumawa nito? Sino pa nga ba? Di si Kapitan Pablo. Siya lang naman ang nag-iisip sa atin na masama eh. Kung tutuusin, mas gusto pa tayong iligtas ni Tandang Basyang. Kailangan bawiin niya ang ginawa niya sa akin. Tara na, Julian. Hanapin natin ang bahay niya at ang makumpronta natin siya. Hindi lang pala isa siyang aswang, mangkukulam din siya. Dito ka lang. Ako nang bahala sa kanya.
Hahanapin ko ang bahay ni Kapitan. Kailangan makaharap ko siya. Sa oras na hindi niya bawiin ang kulam niya sa'yo, humanda siya sa akin. Mag-iingat ka. Dalhin mo ang pinuti mo para may panlamang ka kung sakali. Huwag kang mag-alala. Nakahanda naman ako kahit na anong oras eh. Noon din, bumaba sa kanilang bahay si Julian. Suot din niya ang birang niya bilang proteksyon sa kung anumang panganib na posible niyang kaharapin. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakbay ng daan nang napahinto siya ng bigla dahil may batang nakatayo sa gitna ng daanan niya. Agad niyang naisip na pwede niyang pagtanungan yun. Kaya mas binilisan niya ang pagakbang hanggang sa makarating siya sa tapat nito. Bata, nandiyan kaya si Kapitan Pablo sa bahay niya? Hindi ko po alam eh. Pero sige, sasamahan kita sa pagpunta ron. Teka, dahil lang po ba kayo rito? Oo eh. Kalilipat lang namin sa baryong to. Doon kami nakatira sa bahay ng lola ng asawa ko. Ako nga pala si Julian. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman po si Anton. Alam po ninyo, kung ako sa inyo, huwag na kayo magtatagal sa lugar na ito. Napakaitim ng aura ng baryong ito eh. Lahat ng tao dito halos mga aswang at mga mangkukulam pa. Bata ka lang ah. Bakit parang matanda ka na kung magsalita? Napakarami mong alam. Teka, nasaan na ba yung mga magulang mo? Bakit mag-isa ka lang? Wala na po ko mga magulang eh. Palaboy-laboy na nga lang po ko dito. Sige. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Doon ka na lang sa bahay namin tumira. Wala pa naman kaming anak eh. Sigurado po ba kayo? Aba, hindi po ko tatanggi sa alok nyo. Oo naman. Alam ko namang mabait ka eh. Ano, payag ka? Opo. Salamat talaga ng marami. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa mga kabahayan. Agad naman bumuka sa mga bintana at ang napasilip sa kanila ang mga tao, may ilang nagulat sa kanilang presensya. At may iba pa namang napangisi nang makita sila. Hindi nila pinansin yon at nang malapit na sila sa bahay ni Kapitan Pablo, bumukas ang pinto roon. Tumambad sa kanila ang kapitan na duguan ng damit at may hawak pampatalim. Anong ginagawa mo rito, Dayo? Hindi ko akalain na ikaw mismong lalapit sa akin. Tama nga ho ang hinala namin sa inyo. Isa kang ang aswang. At hindi lang yun, mangkukulam ka rin. Anong pinagsasasabi mo? Kayo ang aswang. Magmula lang dumating kayo mag-asawa rito marami nang nagkalat na mga bangkay. Mga biktima ninyo. Huwag nyo na hong ipasa sa amin ang mga kasalanan na kayo lang din naman ang gumawa. Sa oras na mapatunayan namin kayo ang nambibiktima rito, pasensyahan na lang tayo. Lilitisin kayo ng mga kanayong ko. At kung iniisip nyong tumakas sa balong ito, hindi na ninyo magagawa yan. Dito na kayo malilibing. Huwag ko kayo magbanta sa amin. Wala kaming kasalanan sa kahit na sino rito. Sa katunayan nga ho, ikaw pa nga may kasalanan sa amin eh. Paano mo naman nasabi, ha? Kanina, nagising si Mrs. na puno ng sugat ang katawan. Ang balat niya, parang sinunog at pinatakan ng natutunaw na kandila. O ngayon, bakit sakit mo sinisisi ang nangyari sa misis mo? Ikaw lang naman ay may motibong kulamin siya eh. Wala nang iba. Alam naman natin na halos lahat ng nandito may alam sa pangungulam, di ba? Napailing na lang si Kapitan Pablo dahil sa sinabi ni Julian. Napangisi siya at agad na ibinaling ang pansin sa batang kasama niya. Nakita ni Julian kung paano mamulagat ang mga mata ni Kapitan at animoy may kung anong napansin kay Anton. Napatitig naman ng bata sa kanya at umakto siyang nababalisa. At kasama mo pa palang batang ito. Ano? Siya bang nagsulsul sa iyo at nagsabing ako ang kumulam sa asawa mo? Wala ko siyang kinalaman sa sinabi ko. Nandito lang siya para samahan ako. Hoy, ikaw bata. Huwag ka makikisali sa usapan ng mga matatanda, ha? Bumalik ka na lang sa pinagmulan mo. Kayo ho ang huwag magsasalita ng ganyan sa batang wala namang kasalanan sa inyo. Para mo na rin sinabi na bata lang ang kaya mong labanan eh. Simple lang ho ang pakiusap ko sa inyo.
Bawiin niyo ang kulam niyo kay Emilita at aalis na ako. At paano ko mababawi ang bagay na hindi naman ako may gawa, Ber? Huwag kang anghibang. Binabalaan kita, Kapitan Pablo. Kapag hindi mo binawi ang kulam at mas lalala pang sitwasyon ng asawa ko, sinisiguro kong magsisisi kayong lahat. Aba, tinatakot mo ako sa mismong baryo ko? Ha, ang lakas naman ng loob mo kung ganon. Bakit? Sino ka ba? Isa ka lang namang dayo na nagmula sa kung saan na. Bibigyan lang kita ng isang gabi. Bukas, kapag hindi mo pa binawi ang kulam kay Emilita, magsisisi kayong lahat. Niyaya na ni Julian si Anton na umuwi. Pagkatalikod nila sa kapitan, napalunok si Julian ng kanyang laway nang makita mga taong nakatayo at nakapaligid sa kanila. May kanya-kanya silang hawak na itak at naghihintay lang ng utos ni Kapitan Pablo. Nang mga panahong yon, itinulak ni Julian ang isa sa mga tao at nagsimula na silang maglakad paalis doon. Narinig pa nila ang pagbabanta ni Kapitan Pablo at ang pagbanggit nito ng pangalan ni Tandang Basyang. Ang demonyong kapitan na yon. Akala mo kung sinong malinis. Alam naman namin ang tunay na baho niya. Subukan pa niyang magkaila. Yan nga po ang problema eh. Matunog ang pangalan ng baryong ito sa usaping aswang. Lalo na simula nung maging kapitan na yung si Mang Pablo na yan. Hindi pa ako nipapanganak. Kapitan na po siya dito eh. Nagkakamali sila ng ginawa ng masama. Kapag hindi nila pinagaling ang asawa ko, sisiguraduhin kong mauubos sa mga aswang sa lugar na ito. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari. Gagawin ko ang lahat para maubos sila. Kung ako po sa inyo, wag na kayong lumaban sa mga yon. Mababangin sila at walang awa ko mambiktima eh. Hindi problema yan. Makakaya ko silang labanan. Hindi ako natatakot sa kanila. Ang problema ko lang, baka lumala ang sitwasyon ni Emilita. Teka, ano kaya kung humingi ako ng tulong kay Tandang Basyang? Tandang Basyang? Hindi ba siya yung pinakabantog na mangkukulam dito sa baryo? Oo, siya nga. Sa palagay ko, matutulungan niya si Mrs. eh. Mangkukulam po siya eh. Hindi natin alam, baka siya pa nga ang gumawa niyan sa asawa niyo. Malabo naman siguro. Mukhang pumapanig pa nga siya sa amin kaysa kay Kapitan Pablo, Anton. Huwag ka na pong humingi ng tulong sa kanya. Ako na po ang bahala. Ha? Anong ibig mo sabihin? Basta, kapag nakarating na po tayo sa bahay niyo, at kung makita ko na ang sitwasyon ng asawa niyo, madali ko nang magagamot yan. Magagamot? Bakit? Albularyo ka ba? Hindi po, pero magagawa natin siyang ipagdasal para gumaling siya. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahay nila. Agad niyang dinala ang batang kasama niya sa kanilang kwarto. At nang makita ni Anton ang sitwasyon ni Emilita, napailing siya. Noon din, nilapitan niya ang babae. Dahil natutulog pa si Emilita, minabuti nilang huwag na muna itong gisingin. Hinawakan ni Anton ang ulo ni Emilita at napatingala siya habang nagdarasal. Makalipas lang ang ilang minuto, nakita ni Julian na gumaling ang lahat ng sugat ng asawa niya. Paano mo ginawa yun? Bakit bigla na lang ang pagaling ni Emilita? Isa ka bang albularyo? Hindi po ko isang albularyo. Ayon po kasi sa nanay ko, ipinaglihiraw po niya ako kay San Antonio de Padua. Kaya nga po, Anton ang ipinangalan niya sa akin eh. Yun po ang dahilan kung bakit kaya kong magpagaling. Ang galing naman. Kaya pala, nakakapagpagaling ka ng mga may sakit. Teka sandali. Alam ba ni na Kapitan Pablo ang kakayahan mo? Baka kung anong gawin nila sa'yo ah. Hindi ko po alam eh. Pero minsan na rin naikwento ni nanay kay Tandang Basyang ang patungkol sa akin. Pati nga po ang matandang yun, hindi makapaniwala eh. Sana naman, hindi maisipan na matanda na ituring kang kaaway. Baka kasi darating ang araw at magagamot mo yung mga nabiktima niya. At, uy, Emilita, gising ka na. Anong nangyari? Teka, bakit hindi na masakit ang buong katawan ko?
Nawala na mga sugat ko. Gumaling ka na, Emilita. Wala na ang kung anumang mahika negrang ginawa sa'yo na mangkukulam. Paano? Binawi na ba ni Kapitan Pablo ang kulam niya sa akin? Hindi. Pinagaling ka ni Anton, ang batang to. Ikaw pala nagpagaling sa akin? Maraming salamat, bata ah. Walang anuman po, pero hindi po kayo sa akin dapat nagpasalamat. Sa Diyos po, siya po nagpagaling sa inyo, hindi ako. Magmula ngayon, dito na siya titira sa atin. Wala kasi siyang matitiran eh. Ayos lang ba? Oo naman, Julian. Ayos lang sa akin. Wala naman tayong ibang kasama rito eh. Wala pa naman kaming anak. Pwede bang nanay at tatay na lang ang itawag mo sa amin? May mga magulang ka pa ba? Wala na po eh. Sa katunayan yan, pinatay ni na Kapitan Pablo yung buong pamilya ko. Diyos ko, bakit naman? Ano bang kasalanan nila? Talagang napakawalang ya talaga yung aswang na yon. Magmula nung araw na yon, sabay na ni na Julian tumira si Anton. Siya ang nagpuno ng kakulangan ng mag-asawa at ginampanan niya rin ang tungkulin ng pagiging anak nila. Isang gabi, habang pauwi si na Julian at Anton mula sa pangunguha ng panggatong, may isang napakaitim na nilalang na humarang sa bandang unahan ng daan nila. Parehong natigilan ng dalawa at nagmatsyag sa galaw nun. Malakas ang kutob ko na aswang yan, Anton. Nagbabaga mga mata niya at puno ng balahibong katawan niya eh. Talagang isa siyang aswang, Tay Julian. Pamilyar siya sa akin eh. Pero hindi lang ako ganong sigurado. Huwag kang lalayo sa akin, anak ha. Kapag sumugod siya, haharapin ko siya. Tumakbo ka na lang pauwi at sabihin mo kay Nanay Emilita mo nangyari. Hindi naman po ako natatakot sa kanya eh. Ilang beses na ako nakasagupan ng isang aswang mula sa ibang nayon. Pero hindi rin sila nagtagal. Bakit? Nilabanan mo ba sila at tinalo? Hindi. Nilabanan silang lahat ng mga kasama ni Kapitan Pablo. Sigurado ka bang kinampihan ka ni Kapitan Pablo? Opo. Kadalasan nga kapag nagpunta ako sa sentro ng nayon, binibigyan nila ako ng makakain eh. Kaya kahit na parang ayaw nila sa akin, nagiging mabait pa rin sila. Baka naman may ibang pakay sila sa'yo. Hindi ko po alam eh. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na nila ako sasaktan. Sana nga. Kapag nangyaring sinaktan ka nila, kami ng Nanay Emilita mo ang una nilang makakalaban. Teka, kay Tandang Basyang, pamilyar ka ba sa kanya? Tandang Basyang? Narinig ko na nga po ang pangalan niya pero hindi ko lang matandaan kung saan eh. Alam ko, parang mangkukulam siya. Ipabaya mo na yan. Sige na. Mukhang tayong dalawa lang talagang inaabangan yan eh. Halika na, tapitan natin siya. Dahil hindi umaalis ang aswang, nagpatuloy sa paglakad ang dalawa. Nakailang hakbang pa lang sila nang sumunod ng nilalang sa kanila. Hinarap yun ni Julian at gamit ang pinuti niya, nilabanan niya ang aswang. Dahil sa kakaibang liksi ng nilalang, nagawa niyang kalmutin sa mukha si Julian. Tatagain na sana ng lalaki ang aswang, ngunit lumundag yon patungo sa ibabaw ng puno hanggang sa nawala na yon sa paningin nila. Napahawak sa kanyang pisngi si Julian at napangiti ng malamang wala siyang natamong sugat sa kabila ng sagupaan nila ng aswang. Ang husay po ninyong makipaglaban, Tatay Julian. Nagkataon lang yan, Anton. Pero maswerte nga siya dahil maliksi siya. Kung naging mas mabagal ang aswang na yon, nakko, baka napatay ko siya. Kung hindi po ako nagkakamali, si Kapitan Pablo yun. Siya lang naman ang aswang na walang kinatatakutan dito eh. Umaakto kasi siya ang pinuno dito. Pero ang totoo, Ano, Anton? May gusto ka bang sabihin? wala po, Tatay Julian. Naisip ko lang kasi na may mas makapangyarihan pa dito kay Kapitan Pablo eh. Sino naman? Huwag mong sabihin na ang mangkukulam na halos hindi na nga makalakad ng tuwid at walang tungkod. Ewan ko nga po. Basta, siguro makakaroon din tayo ng pagkakataon para malaman ng totoo, Itay. Ay nako, pabayaan na nga natin sila. Ang importante, makakauwi na tayo. Baka kung ano na nangyari kay Emilita,
Sige po, bilisan na lang po natin. Nagugutom na rin po kasi ako eh. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, nagkataon na naghahain na ng hapunan nila si Emilita. Pinagsaluhan nila agad yon at habang kumakain, ikinuwento ng dalawa ang patungkol sa naging karanasan nila. Naging panay naman ang tingin ni Emilita sa labas ng kanilang bahay, dulot ng pangambang baka may mga aswang na naroon at nakahandang umatake sa kanila. Mukhang hindi na magandang sitwasyon natin dito ah. Ano kaya kung umalis na lang tayo sa lugar na ito? Hindi tayo aalis dito. Ipinamana sa iyo ang bahay na ito at dito tayo nagdesisyon na tumira. Walang kahit na sino ang pwede makapagpalaya sa atin dito. Tama po si Tatay Julian, Nanay Emilita. Kailangan na ipaglaban natin ang bahay na ito at pati na po ang kalayaan sa pagtira rito. Kung ganon, sige. Makikipaglaban tayo sa mga aswang na yan. Hindi tayo papayag na guluhin lang nila ang tahimik na buhay natin. Sige, mas mabuti siguro kung magmatsyag tayo sa mga galaw ng aswang na yon. Sa susunod na lang, sigurado na hindi pa naman sila gagawa ng hakbang laban sa atin. Ilang gabi na lang, bilog na ang buwan Siguradong mambibiktima sila. At malaki rin ang posibilidad na may masama silang binabalak sa atin. Magpahinga na muna tayo. May mga pangontra naman sa paligid ng bahay eh. Hindi nila tayo mapapasok ng ganong kadali. Pero hindi pa rin tayo dapat na makampante. Lahat ng mga taga rito, aswang. Simula pa lang, may masama sila motibo sa atin O sige na, mauna na kayo sa pagtulog at magmamatsyag na muna ako sa paligid. Sige po, Tayo Julian. Matulog ka na rin mamaya ah. Huwag ka masyadong magpupuyat. Nagmatsyag si Julian sa paligid hanggang sa kalaunan, nakatulog na rin siya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtulog nang maalimpungatan siya dahil sa mga angil sa labas ng bahay nila. Pagkabangon niya, nakita niyang gising din si Anton at nakadungaw na sa bintana. Nilapitan niya ang bata at agad na inusisa kung ano ang nangyayari. Pagkalapit niya sa bintana, dumungaw rin siya at nakita niya ang mga nagbabaga mga mata na nakamasid sa bahay nila. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya isinuot niya sa ulo ang birang niya saka kinuha ang kanyang pinuti. Kanina pa ba yung mga aswang na yan? Sigurado mga alagad niya ni Kapitan Pablo. Hindi ko po alam eh. Nagising na lang din po ako dahil sa mga yabag sa labas. Sigurado nga ang sila yan. Malamang po gumaganti sila. Umaganti dahil ano? Dahil sinugod ko sila at inakusahang nangungulam? Totoo naman Sila lang naman ang may kapasidad na kulamin si Emilita. Sila lang naman ang nakaalita namin. Iba ka po kung pasukin nila tayo dito. Hindi ko papayagang mangyari yan. Samahan mo na muna rito ang Nanay Emilita mo. Bababa lang ako saglit. Sasamahan ko na po kayo, Tay. Baka sobrang dami ng mga aswang na yan eh. Makakaya ko sila. Mas kailangan ka ni Emilita rito. Natutulog pa siya At baka bigla nga tayong pasukin ng mga aswang. Hindi na rin niya hinintay pang makapagsalita ang bata at nagmadali siyang bumaba sa kanilang bahay. Hinugot niya ang pinuti niya at saktong pagkababa niya bumukas ang bintana. Pagkalingon niya, nakadungaw na roon si Emilita. Nagmadali rin siyang kumuha ng sandata saka bumaba rin sa kanilang tirahan. Mga hayop na aswang na yan. Tahimik tayong namumuhay rito pero ginugulo nila tayo. Wala tayong kasalanan sa kanila. Tayo pa nga naagrabyado dahil sa ginawa nila sa iyo Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang angas ang mga nilalang na yan. Hindi porkit taga rito sila at dayo lang tayo maaari nila tayong apihin. Tara na, kung tayo talagang pakay nila, haharapin natin sila. Nagmadaling lumabas ang mag-asawa. Dahil sa taglay nilang tagabulag, hindi agad sila napansin ng mga aswang doon. Iginala ni Julian ang paningin niya at nakita niyang nasa mga 20 ang mga matang naroroon. Dahil dito, nalaman niyang mga nasa 10 aswang ang nakapwesto roon. Noon din naglakad sila
at nang makalapit na sila sa pwesto ng mga nilalang, nagpasya silang magpakita sa mga ito. Kayo mga aswang, alam kong kami ang pakay ninyo. Lumipat kami rito na walang ibang ginusto kung hindi ang mabuhay ng masaya at tahimik. Tapos ano? Basta na lang ba ninyo kami guguluhin? Para ano? Anong pakay nyo sa amin? Tingnan mo sila oh. Mukhang wala rin si Kapitan Pablo eh. Sigurado na inutusan lang niya ang mga yan. Talagang napakaduwag naman ang kapitang yun. Bata lang naman ang kaya niyang kalabanin eh. Nang mga panahong yon, kinuha nila ang pansin ng mga aswang. Umangil naman ang mga yon at naganda para atakihin sina Julian at Emilita. Alam na mag-asawa ang pinaplano ng mga aswang, kaya inihanda rin nila ang mga pinuti nila. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Julian, sumugod sa kanila ang halos kalahati ng mga aswang. Hindi naman sila natinag at hinarap nila ng buong tapang ang mga nilalang. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nila at ng mga aswang. At dahil sa angkin nilang husay sa pakikipaglaban, naging madali sa kanila ang pagtalo sa unang grupo ng mga nilalang. Kalaunan, lahat ng mga sumugod sa kanila ay nakahandusay na sa lupa, duguan at wala ng buhay. Kayo mga natitira, mamili kayo. Uuwi kayo sa pinanggalingan nyo o gusto nyong matulad na lang sa mga kasama ninyo? Bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Pero kung talagang gusto nyo kaming labanan, sige, pagbibigyan namin kayo. Ayun na, Emilita. Mukhang nag-aanda nga sila. Maganda ka na rin at nang matapos na kaagad natin to. Sige, pagkatapos nito, mas mabuti siguro na sugurin na natin si Kapitan Pablo. Kailangan niyang magbayad sa ginawa niya sa akin na to. Magsasalita pa sana si Julian, pero biglang lumundag ang mga nilalang para sugurin sila. Napasigaw na lamang silang mag-asawa at minabuting salubungin ng mga yon. Ang kada nilalang na lumalapit sa kanila, agad nilang tinataga gamit ang pinuti. Kahit na umiilag ang mga aswang, hindi pa rin sila nakakaligtas. Dahil sa lakas at liksi nilang mag-asawa, kalaunan, nagawa nilang patayin ng ibang aswang hanggang sa may makita silang isang nilalang na sinisikap na makabangon. Hahayaan ka namin mabuhay para maiparating mo ang mensahe namin sa kapitan ng baryong ito, sa pinuno ninyo. Kung gusto niyang hindi maubos sa mga alagad niya, tigilan niya kami. Nandito kami para mamuhay ng tahimik. Kaya, huwag niya kaming bibigyan ng rason para bumalik sa dati naming ginagawa. Sige na. Baka magbago pang isip namin at itulad ka namin sa mga kasamahan mo. Alis na! Tiningnan na lang nila ang sugatang aswang habang pinipilit na makatayo. Nang nakatayo na yon, nagmadali itong tumakbo hanggang sa tuluyan ng mawala yon sa paningin nila Julian at Emilita. Bago pumasok sa kanilang bahay, napagkasunduan nilang sunugin ang mga katawan ng aswang na nagkalat sa tapat ng bakuran nila. Nasa ganong sitwasyon sila nang makarinig sila ng pag-alulong ng mga aso. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang natupok ang mga katawan ng mga aswang. Sigurado ngayon, maggagalaiti na ang kapitang yon dahil sa nangyari sa mga kasama niya. Dapat lang sa kanya yan. Kung sana, sumama siya sa mga alagad niya, baka isa na siya sa mga bangkay na natupok sa apoy. Ngayong naiparating na natin sa kanya na hindi tayo basta-basta magpapasailalim sa kapangyarihan niya, sigurado ko na gagawa siya ng paraan para magawa niya tayong patayin. Yan ang hindi natin pababayaan. Kung gagawa siya ng paraan, kailangan makagawa rin tayo ng plano laban sa kanila. Tara na. Mas mabuti kung pumasok na muna tayo sa loob bago natin pag-usapan ng bagay na yan. Sige, Julian. Baka may mga mata at tengang nagmamatsyag dito sa atin eh. Malaman pa nila yung pag-uusapan natin. Nang makapasok na ang mag-asawa sa kanilang bahay, nakita nilang nakadungaw pa rin sa bintana si Anton at nagmamatsyag sa paligid. Nilapitan siya ni Julian at Emilita saka kinausap patungkol sa nangyari. Isinalaysay naman ng bata kung ano ang mga naranasan at nasaksihan niya noong gabing sinalakay sila ni Kapitan Pablo. Mabuti na lang po't nagdesisyon si Kapitan Pablo na wag akong patayin.
Bakit naman daw? Kung gusto kanyang patayin, magagawa naman niya, di ba? Oo nga po, pero ewan ko nga ba kung ano ang plano niya sa akin. Pati mga alagad niya, inutusan niyang huwag akong saktan eh. Kung ano man ang motibo niya, sigurado na mahalaga yon. Huwag ka mag-alala, hindi namin siya pababayaang makuha ka. Salamat po. Iniisip ko nga po na baka may kung ano man silang binabalak eh. Baka po pagdating ng araw, iaalay niya ako sa kung sino mang sinasamba nila. Dadaan muna silang lahat sa ibabaw ng bangkay namin ni Emilita. Kung dati nagagawa nilang magasik ng lagim dito sa kanayunan, ngayon, hindi na. Pipigilan natin sila sa mga masasama nilang gawain. Ano naman ang gagawin natin para mapigilan na ang pag-asik nila ng lagim dito? Kung hindi ako nagkakamali, sa mga susunod na gabi, may mga aswang na namang susugod dito. Unang-una, kailangan nating malaman ang mga galaw at plano nila. At magagawa lang natin yun sa tulong mo, Anton. Alam naman natin na hindi ka magagawang sakta ng mga aswang. Kaya malaki ang may tutulong mo sa amin. Ano naman po ang gusto niyong gawin ko? Teka, Julian. Bata lang si Anton. Baka hindi niya kayanin ang ipapagawa mo. Hindi naman mabigat ang ipapagawa ko Gusto ko lang na malaman ang mga posibleng hakbang na gagawin ng mga aswang. Siya lang ang tanging makakagawa niyan dahil hindi siya magagawang saktan ni na Kapitan Pablo. Baka noon yun. Ngayon dito na sa atin siya nakatira. Baka ituring na rin siyang kalaban ng kapitan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako ituturing na kalaban ng mga taga dito. Takot ang lahat ng mga taga dito kay Kapitan Pablo eh. Isa pa pala, kailangan din nating malaman kung anong totoong pakay ng mga aswang sa iyo, Anton. Hindi sa lahat ng panahon ligtas ka mula sa banta ng mga nilalang na yon. Ipinagpatuloy nila ang pag-uusap patungkol sa kanilang magiging plano. Habang ginagawa nila yon, nagmamatsyag sila sa paligid. Nang mapagtanto nilang wala rin naman aswang na umaaligid sa bakuran nila, nagpasya silang tatlo na matulog na muna. Kinabukasan ng mga 3:00 ng hapon, akmang aalis na sana si Anton para pumunta sa sentro ng nayon nang makita nila si Tandang Basyang na dumaan na naman sa tapat ng kanilang bakuran. Minabuti ni Julian na itago na muna ang bata at nang hindi siya makita ng bantog na mangkukulam. Saan kaya pupunta yung matandang yon? Siguradong sa gubat na naman yon. Doon sa tapat ng puno ng balete. Malamang, meron na naman siyang bibiktimahin ngayong araw. Ano po kaya kung sundan niyo siya? Ako na pong mag-isang pupunta sa sentro ng baryong ito para hindi po sila makalata. Hindi naman nila ako madaling makita kasi bata lang ako. Sigurado ka ba, Anton? Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo ron eh. Kapag may problema, sumigaw ka lang ng ubod ng lakas Hindi naman gaanong malayo ang gubat sa sentro ng baryong ito Sige po, Tay Julian, Nanay Emilita. Ay, teka po, bago po ako umalis, may gusto po akong ipagtapat sa inyo. Ano ba yan, Anton? Hindi ko po alam kung makakatakas pa po ako kung sakali mang mahuli ako ni na Kapitan Pablo. Bakit naman? Kasi po, ilang beses ko na ring nagamit ang kakayahan ko sa pagpapagaling. Ayon sa nanay ko, kapag may pinagagaling ako, nababawasan ang lakas ko. Sino ba ang mga napagaling mo? Marami na po. Halos lahat sila. Mga tao sa kabilang nayon, mga biktima ni Tandang Basyang. Julian, mas mabuti siguro kung samahan mo na lang si Anton. Baka kasi kung mapano siya Wag na po. Kaya ko naman ang sarili ko Basta, kung ano po mangyari sa akin, pakiusap po. Patayin po ninyo si Kapitan Pablo at saka si Tandang Basyang. Sila ang dahilan ng kaguluhan dito Basta mag-iingat ka Huwag kang magpapahuli sa kanila. Bumalik ka kagad dito kung may makuha kang impormasyon para maging ligtas ka. Sige po. Nang makaalis na ang bata, nagpasya na rin sina Julian at Emilita na sundan ng mangkukulam. Dahil alam nilang sa loob ng gubat lang din ang punta ni Tandang Basyang. Minabuti nilang dalawa na umikot na lang para sa bandang likuran ng kasukalan sila dadaan. Nang makarating na sila sa loob ng gubat, hinanap nila ang balete kung saan gumagawa ng ritual ang mangkukulam.
Kalaunan, nakita nila ang puno. Pero nagtaka sila kung bakit wala roon na matanda. May baon ng nyug doon na naglalaman ng pinapausok ni Tandang Basyang. Kaya naisip nilang hindi pa nakakalayo ang matanda. Sandali, Julian. Tingnan mo yung puno ng balete, oh. Napakaraming larawan ng nakapako dyan. Oo, nakita ko na yan dati pa. Pero teka, mukhang may bagong larawan ah. Halika, lapitan natin at tingnan natin ang mga yan. Sige, baka hindi natin alam. Nandiyan na pala yung mga larawan natin. Isa naman siya kukuha kung ganun. Yan ang hindi natin alam. Isa-isay na lang natin at nang... Emilita, tingnan mo oh. Mukhang larawan ni na Kapitan Pablo yan ah. Patagal na pala itong nandito. Parang ang bata pa nga niya dito eh. At ang iba pang litratong nandito, mga kasamahan din niya. Ano kaya ang ibig sabihin niyan, Julian? Sa bandang likod ng puno, may mga larawan ding nakasabit. Sige, iisa-isahin ko rin tingnan. At baka may ibang pamilyar sa akin. Tumungo si Julian sa bandang likuran ng puno. Napailing na lang siya nang makitang may iba pang larawan doon. Inisa-isa niyang tingnan ng kada litrato at napamura siya ng malakas sa kanyang nakita. Agad niyang sinabihan si Emilita na lumapit sa kanya at nang matingnan ang mga larawang nakapako sa puno. Nang makalapit na si Emilita kay Julian, itinuro ng lalaki ang mga nakahilerang litrato roon. Hindi, kaya pala pamilyar sa akin na matandang yon. Tingnan mo mga litratong yan. Larawan niya nila lolo at lola, pati mga tiya ko at tiya. Nandyan din yung litrato ni nanay. Anong ibig mong sabihin? Ang matandang yon, siya ang dating kabit ni lolo. Marami ang mga haka-haka dati na kinulong ang buong pamilya nila at nadami roon si nanay. Ibig mong sabihin, kilala ka na matandang mangkukulam dahil kabit siya ng lolo mo? Hindi ko alam, Emilita. Pero malakas ang kutob ko. Naramdam niyang konektado ko sa mga taong yan. Teka, nandyan din ang litrato ni Lola ah. Ibig sabihin, hindi natural ang sakit ng lola ko. Kinulam siya. Napakawalang niya talaga ng Tandang Basyang na yan ah. Ano kaya ang motibo niya at pinapalis niya tayo sa lugar na ito? Sigurado na may iba siyang pakay. Sigurado na may pinaplano siya. Ano naman kaya ang rason at nandyan ang mga larawan nila Kapitan Pablo? Pati ang mga taga-nayon. Parang nandyan lahat ang mga larawan nila eh oh. Darating ang araw at malalaman din natin yan. Hindi magtatagal, mabubunyag din ang baho ng mangkukulam na yan. Pati na mga aswang na narito sa lugar na to. Minabuti nilang halugugin muna ang gubat para hanapin kung saan nagtatago matanda. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nang makarinig sila ng malakas na sigaw ng bata. Agad nilang naisip si Anton, kaya nagkasundo silang tumungo sa sentro ng nayon. Malapit na sana silang makalabas ng gubat, pero sa hindi nila inaasahan, hinarang sila ni Tandang Basyang. Parehong nagtaka sina Julian at Emilita nang makita niyang nagbabaga mga mata niya at nakabuhaghag ang buhok. Napansin din nilang naglalaway yon habang nakatitig ng mabalasik sa kanila. Ano bang totoong pakay mo sa amin? Matandang mangkukulam? Hindi ka lang pala isang mangkukulam eh. Aswang ka rin pala. Kayo, anong ginagawa nyo rito sa gubat? Hindi ba kayo nadadala sa mga ginagawa sa inyo ni Kapitan Pablo? Ikaw ang kumulam kay Lola. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya mamamatay ng ganoong biglaan. Ikaw rin ang trumabaho kina Lolo at sa buong pamilya niya. Kaya pala pamilyar ang mukha mo sa akin eh. Minsan na pala kitang nakita at kasama mo si Lolo. Wala akong pakialam sa kanila. Kung ano man ang nangyari sa kanilang lahat, dapat lang sa kanila yon. Talaga napakademonyo mo. Akala mo, mabait ka dahil sa ipinakita mong pag-aalala sa amin? Pero ngayon, alam na namin ang totoo mong kulay. Mga sagabal sa plano! Pagkasabi ni Tandang Basyang noon, nakita ni Julian na mas naging mabagsik ang mukha niya. Nagbaga ang kanyang mga mata at nagkaroon siya ng pangil.
Ang mga kuko niya ay naging mahaba at lalong nagsitayuan ng kanyang buhok. Alam nilang naging aswang ang matanda, kaya inihanda nila ang pinuti nila. Umangil si Tandang Basyang na parang aso at bahagya siyang yumuko. Aswang sa 3:00 ng hapon? Saan ka naman nakakuha ng kapangyarihan mong yan, ha, tanda? Anong akala mo sa akin? Kagaya ni Kapitan Pablo na mahina? Talagang mahina ka. Kung hindi ka mahina, hindi ka aasa sa mangungulam. Ano ba talaga ang pakay mo? At bakit mo ginagawa ang bagay na ito? Sabi mo sa amin, kung gusto mo talaga mabuhay pa ng matagal. Binabantaan mo ba ako? Anong akala mo sa akin, dawag? Walang kakayahan? Ha! Kung wala akong kakayahan, hindi ko magagawang kulamin ang asawa mo kahit pa may pangontra siya. Anong pangontra ang pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila. Unang titig ko pa lang sa'yo. Alam ko na kung ano ang pagkatao niyang mag-asawa. Alam kong may taglay kayong bertud na wala sa karaniwang tao. Bahala ka kung ano man ang iniisip mo. Ngayon, pabayaan niyo kaming makaalis sa gubat na ito at na makauwi na. Anong akala niyo? Basta ko lang kayo papayagan na umalis. Makakalis kayo rito pero lalabanan muna ninyo ako. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan ka namin. Napaangil si Tandang Basyang habang nakatitig sa dalawa. Hinawakan naman ng mahigpit ni Julian ang kanyang pinuti at inihanda para sa anumang gagawin ng mangkukulam na aswang. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Julian, umatake sa kanila si Tandang Basyang. Nagulat silang dalawa nang biglang dumilim ang paligid. Sinikap nilang igala ang paningin nila, pero wala silang ibang nakita. Napalunok ng laway niya ang lalaki nang may naaninag siyang dalawang mapupulang bagay na lumapit sa puno ng balete. Katulad ni Kapitan Pablo, may pagkaduwag din pala ang mangkukulam na yon. Sinabi mo pa, Julian. Sila ang taga dito pero parang bumabahag ang buntot nila sa atin. Pero teka, bakit kaya nagpunta siya sa baleteng yan? Bigla pa siyang naglaho ah. Yan ang hindi natin alam. Ang inaakala ko nga, susugod talaga siya sa atin eh. Yung pala, gagamitin lang niya ang itim niyang kapangyarihan para paglaruan tayo. Baka nga sinusubukan lang niya tayo eh. Kung yan ang pakay niya, nagkakamali siya sa kanyang sinusubukan. Baka magsisi siya sa ginawa niya at gagawin pa sa atin. Teka, paano nito, Julian? Madilim na ang paligid. Baka maligaw ulit tayo kagaya nung bagong salta pa lang tayo dito. Di mangangapa na muna tayo sa dilim. Kinakailangan makalabas tayo sa gubat na ito at nang mapuntahan natin si Anton. Kung ganon, hanapin natin ang labasan dito. Baka kung ano nang ginagawa nila kay Anton. Yan din ang iniisip ko eh. Malakas ang kutob ko na may gagawing hindi maganda mga aswang sa kanya. Sandali lang. Kanina parang merong kaguluhan nangyayari ah. Ano kayang meron? Julian, baka may kung ano silang ginawa kay Anton. Punta na natin ang sentro ng baryo. Maging alerto ka na lang ah, para sa kung anumang mangyayari. Hindi natin alam kung gaano sila karami. Sige, tawakan ko na ng mahigpit ang pinuti ko. Tara na. Dahil madilim na ng mga panahon na yon, naisip nilang ilang oras ang kanilang inilagi sa loob ng gubat. Kahit paano, hindi sila nahirapang baybayin ng daan. Dahil hindi gaanong masukal yon, habang papalapit sila sa sentro ng nayon, nakaamoy sila ng napakalansang samyo. Bigla rin silang nagtaka dahil may narinig na silang mga pag-alulong ng aso. Naisip nilang baka nagpalit na ng anyo ang mga aswang, kaya maging ang mga hayop ay kinilabutan. Kahit pa alam natin na malabong saktan siya ng mga aswang, hindi pa rin tayo dapat na makampante. Yan nga ang iniisip ko eh. Kahit na bago pa lang sa atin si Anton, napalapit na ang loob ko sa kanya. Ako rin, Emilita. Parang anak na ang turing ko sa kanya. Ayaw kong saktan siya ng mga aswang. Sandali, bakit parang may ibang enerhiya ako nasasagap? Parang may team na hindi ko maintindihan. Bahala na. Ang importante, malaman natin kung anong nangyari kay Anton. At baka kung may impormasyon siyang nakuha patungkol sa mga aswang, lalo na kay Kapitan Pablo. Meron man, siguradong may magagamit tayo laban sa mga taga rito.
Binlisan nila ang paglalakad hanggang sa makalapit na sila sa sentro ng nayon. Bago pumasok, nagmatsyag sila sa paligid hanggang sa marinig nila ang boses ni Anton na sumisigaw at tumihingi ng tulong. Dahil dito, nagpasya ang mag-asawa na halugugin ang paligid para malaman kung saan banda ang bata. Nasa kalagitnaan sila ng paghahanap nang makarinig sila ng mga sunod-sunod na yabag. Iginala nilang paningin nila sa paligid hanggang sa may makita silang gumagalaw at patungo sa kanilang direksyon. Mukhang mga aswang na yan. Sigurado na ramdam nila ang presensya natin. Huwag mo silang katakutan. Sila ang dapat na matakot sa atin. Hindi na mabilang ang mga aswang na napatay natin. Tandaan mo yan, Emilita. Huwag kang matakot. Anong gagawin natin? Unahin ba natin hanapin si Anton o kalabanin ng mga aswang na yan? Ako na ang bahalang pumatay sa kanila. Subukan mo na lang na hanapin si Anton. Susunod kagad ako sa'yo. Sige, mag-iingat ka, Julian, ha? Ikaw rin. Huwag kang magpapahuli sa mga aswang. Susunod kagad ako. Nang makita niyang 5 aswang ang papalapit, sinenyasan niya si Emilita na umalis na. Nang makalis na ang asawa niya, marahan niyang nilapitan ang mga yon. Agad niyang inatake ang 2 nilalang. Napaangil naman ang 3. At nang napabagsak na ni Julian ang 2, umatake ang mga natitirang aswang sa kanya. Nilabanan niya ang mga nilalang hanggang sa mapatay niya sila. Walang ano-ano, nakita niya si Anton na nakagapos. Lalapitan sana niya ang bata pero biglang dumating si Kapitan Pablo. Kasama ang mahigit na 10 mga aswang. Ngayon, nasa 13 taong gulang ka na. Pwede ko nang makuha ang kapangyarihang nasa loob mo. Anong pinagsasabi nyo? Wala akong alam dyan. Pakawalan nyo ako dito. Ilang taon din ako nagtiis na huwag kang dakpin. Hindi ko hinayaan ang mga alagad ko na saktan ka at siniguro ko magiging malusog ka sa pisikal man o espiritual na aspeto. Pakawalan nyo ako. Kapag nakarating dito si Nanay Emilita at Tatay Julian, siguradong lagot kayong lahat sa kanila. At akala mo ba, matatakot kami sa mga dayong yon? Sisiw lang sila at kung gugustuhin namin katayin sila, magagawa namin. Ha? Diyan kayo nagkakamali. Hindi sila mga karaniwang tao. Magsisisi lang kayo dahil ginulo nyo ang buhay nila. Sila ang nanggulo sa tahimik na buhay namin dito sa baryo. Kung wala sila, wala sanang nagiging banta sa amin dito. Hindi kami papayag na pagharian nila ang baryo. Ha? Pagharian? Hindi ba't matagal na kayong pinaghaharian ng matandang mangkukulam? Akala ba ninyo, hindi ko alam ang patungkol sa bagay na yan? Wala kang pakialam. Ang malaga sa ngayon, ikaw, kukunin namin ang nasa puso mo. Kahit nung kakapanganak mo pa lang, alam ko na may kakaiba na sa'yo. Alam kong hindi ka totoong anak ng tatay mo dahil nabuntis ang nanay mo kahit na isa pa siyang birhen. At saan nyo naman nakuha ang impormasyon na yan? Nagkakamali ka sa iniisip mo, aswang! Makukumpirma din natin yan kapag natikman ko ng dugo mo. Inilapit ni Kapitan Pablo ang kanyang mukha sa leeg ng bata. Ngumanga siya at ipinakita ang kanyang pangil. Napahawak naman ng maigpit si Julian sa kanyang pinuti. Naisip niyang kapag kinagat ng kapitan si Anton, aatakihin niya ito sa katatagain. Nasa ganong kalagayan sila nang biglang dumating ang ibang aswang. May kung ano silang sinabi sa kapitan, kaya ibinaling niya ang kanyang pansin sa kasamahan niya. Napakuyom siya ng kamay niya at napaangil. Ha? Kita nyo na! Ikaw ang kapitan ng baryong to pero mas makapangyarihan pa rin sa iyo si Tandang Basyang. Tumahimik ka, bata. Ano akala mo? Alam mo na ang lahat ng bagay patungkol sa baryong ito? Opo, hindi ko alam ang patungkol sa baryong ito. Pero alam ko ang patungkol sa inyong dalawa ni Tandang Basyang. Tandang Basyang? Bakit hindi mo siya tawaging Lola Basyang? Hindi ba't magkadugo rin kayo? At para malaban mo, kung hindi dahil sa kanya, matagal ka na naming pinatay. Dahil ano? Natatakot kayo sa kanya? Sa bagay, si Tandang Basyang ang naging rason kung bakit naging aswang kayo.
At kapag nakain ko na ang puso mo, sigurado ko na magiging malaya na kami lahat. Ang bertud na nakakulong dyan ang magpapalaya sa amin. Nagkakamali kayo. Akala nyo ba makakalaya kayo mula sa kapangyarihan ng isang burigada? Magiging alipin niya kayo hanggang sa kamatayan ninyo. Wala akong pakialam kung anumang uri ng aswang siya. Kapag nakawala kami sa kapangyarihan niya, sisiguraduhin kong pagpepiestahan namin ang laman loob niya. Yan di ko magagawa nyo. Kahit ilan pa kayo, isang makapangyarihang aswang na may kaalaman sa kanunungang lihim ng kaliwa ang kalaban ninyo. Sigurado ko na kahit demonyo, hindi kayo kayang ipagtanggol. Napailing si Kapitan Pablo dahil sa sinabi ni Anton. Noon din, buong lakas niyang sinuntok sa lalamunan ng bata na naging rason para mawalan niyo ng malay. Pagkatapos nito, inutusan niya ang mga kasama niyang dalhin ang katawan ni Anton. Lalabas na sana si Julian para kumprontahin ng kapitan, pero bigla niyang narinig ang sigaw ni Emilita. Walang ano-ano, dumating si Tandang Basyang na nasaan yung aswang. Agad na naisip ni Julian na may kinalaman namang kukulam sa nangyari sa asawa niya. Kaya napakuyom siya ng kamay. Saan mo dinala ang bata? Alam ko nandito siya. Paano ka naman nakakasiguro, ha? Wala rito ang hinahanap mo. Bumalik ka na lang sa balete na naging tirahan mo. At bakit parang matapang ka pa ngayon? Baka nakakalimutan mo. Isang salita ko lang pwede kayong patayin lahat. Hindi na kami natatakot sa burigadang kagaya mo. Tapos na ang paghahari mo sa amin. At ngayon, kahit na ikamatay naming lahat, wala kaming pakialam. Akin na si Anton at ibibigay ko sa iyo ang dayong babae. Anong pinagsasasabi mo? Ano naman ang magiging halaga ng babae niyo sa akin? Hindi ko siya mapapakinabangan. Bahala ka kung ano man ang gawin mo sa kanya. Basta ibigay mo sa akin si Anton. Ramdam ko siya rito at alam kong bihag niyo siya. Sabi mo sa akin kung ano ang totoong kahalagahan ng batang yun sa'yo at pakakawalan ko siya. Isa pa, ibibigay ko siya sa'yo kapalit ng kalayaan naming lahat. Hindi ko sasabihin sa'yo. Basta, ibigay niyo lang siya sa akin at nang makaalis na ako dito, palalayain ko na rin kayo sa kapangyarihan ko at mamumuhay kayo nang wala sa kontrol ko. Napaangil si Kapitan Pablo dahil sa sinabi ni Tandang Basyang. Nagalit ang matanda at nagbanta sa kapitan na papatayin niya ang lahat ng mga taga-baryo kapag hindi niya ibinigay si Anton sa kanya. Hindi naman nakinig ang kapitan at napatungal siya na parang asong nanggagalaiti. Kasunod noon, nakarinig si Julian ng mga sunod-sunod na yabag. Sinipat niya ang paligid at nakita niya ang napakaraming aswang na papalapit. Sa halip na makiosyoso sa posibleng mangyari, naisip niyang unahin munang iligtas si Emilita. Kalaunan, nakita niya si Emilita na nakagapos sa isang malaking puno. Agad niyang pinuntahan yon sa kakinalagan. Anong nangyari? Bakit hindi mo kasama si Anton? Nasaan na siya? Yan ang isa pa nating problema. Hawak siya ng mga aswang. Ililigtas ko sana siya pero minabuti kong hayaan na muna para may makuha kong impormasyon. Ano naman ang impormasyon na nakuha mo sa kanila? Si Anton, konektado siya kay Tandang Basyang. Kaya pala siya hindi sinasaktan ng mga aswang dahil may mas malaking plano si Kapitan Pablo sa kanya. Sa palagay ko nga pati ang mangkukulam, gusto rin siyang mapatay. Kung ganon, kailangan nating mailigtas si Anton. Hindi natin papayagan ng sino man sa kanila na makuha at magamit ang bata para sa pansarili nilang interes. At talagang hindi natin pwedeng pabayaan siya. Kapag nagtagumpay si Kapitan Pablo sa kanyang hangarin, siguradong papatayin niya tayo. At kung hindi man, itutulad niya tayo sa kanila. At kung si Tandang Basyang man ang manalo sa labanan nila, may magiging kapangyarihan siya. Hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin sa mga aswang dito at pati sa atin. Yan ang hindi natin papayagan. Kinakailangan nating... Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkukwentuhan nang makarinig sila ng sunod-sunod na pag-angil mula sa malayo. Agad na sinabi ni Julian ang namumuong komosyon sa pagitan ni Kapitan Pablo at Tandang Basyang. Kaya nagkasundo silang alamin kung ano na ang nangyayari. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ni Kapitan Pablo,
nakarinig sila ng mga pag-ungol. Panandalian silang natigilan at nagmatsyag na muna sa paligid para hindi sila madamay sa gulong nangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, naglalaban sila ngayon. At kung sino man ang mananalo, siya ang mas malakas. Sigurado na hindi basta-basta magiging kalaban natin. Kailangan natin magdoble ingat. Tama ka. Tara na. Aalamin natin ang mga galaw nila. Sa paraang yan, mas madali natin sila matatalo sa laban. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa atin. Lalo na namang kukulam na yon. Magbabayad din ang kapitan sa kanyang panggugulo sa tahimik nating buhay. Kung hindi nila tayo ginulo, malaya sana tayo makakapamuhay at makakabuo ng pamilya natin sa baryong ito. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Pero base sa narinig ko, si Tandang Basyang talaga ang nagpasimula ng lahat. Isa pala siyang aswang na burigada. Sandali. Naikwento dati sa amin ni Lola ang patungkol sa aswang na yan Sila ang mga aswang na may dugong mangkukulam at inkanto. Nakatira raw sila sa mga puno ng balete. Kung ganon, hindi tayo pinaglalaruan ng paningin natin. Ang malaking puno ng balete ang mismong tirahan ni Tandang Basyang. At sigurado na isa rin yun sa pinanggagalingan ng kapangyarihan niya. Hindi kaya mas lalo siyang lumakas dahil sa mga taong kinulam niya? Tama. Sana sinunog natin ang punong yun. Kapag nasunog yun, siguradong mababawasan ang kapangyarihan niya. Emilita, sinasabi ko naman sa iyo eh. Saka na natin gawin yon. Sa ngayon, alamin na natin kung ano ang nangyayari. Sigurado nakakaunti na lang ang aswang na natitira. At kung sino man ang nananatiling buhay, lalabanan natin sila. Mas mabuti pa nga. Tara na. Naging maingat sila sa paglalakad hanggang sa matanaw na nila ang bahagi kung saan iniwan ni Julian ang mga aswang. Natigilan sila at napasipat sa paligid, pero pareho silang nagtaka dahil walang kahit na isang bangkay ng aswang na naroon. Nagkatitigan na lang ang mag-asawa at pareho silang walang alam sa nangyayari. Hinagilap nila ang mga katawan ng aswang pero maging sina Tandang Basyang at Kapitan Pablo ay wala roon. Nasa ganong sitwasyon sila nang maalala nila si Anton. Kung wala dito ang mga aswang, dalawang bagay lang ang naiisip ko. Kung hindi sila namatay, may kumuha sa kanilang katawan. Teka, hindi kaya pinatinan ni na Kapitan Pablo si Tandang Basyang saka dinala sa kung saan? Hindi ko alam. Pero kung tutuusin, mas makapangyarihan sa kanila matandang mangkukulam. Kontrolado nga niya ang mga aswang eh. Pero patatalo naman siya sa dami ng mga aswang na narito Bakit? Lahat ba ng mga taga-baryo nakalaban niya? Kung nakasagupan niya ang lahat ng mga nandito, sigurado matatalo siya. Pero may kalaman siya sa karunungang itim at sigurado magagamit niya yon laban sa mga kalaban niya. Ay nako, hindi tayo magiging sigurado kung dito lang tayo. Mas mabuti sigurong hanapin na muna natin si Anton saka tayo bumalik sa gubat para malaman natin kung anong totoong nangyari. Kung wala rito ang mga aswang, sigurado na nasa gubat sila. Hinalugog nila ang ibang kabahayan doon sa pag-asang makikita nila roon si Anton. Subalit napuntahan na nila ang lahat ng mga kubong naroon pero hindi nila natagpuan kahit anino man lang ng bata. Nasa ganong sitwasyon sila na makarinig sila ng mga pag-angil. Nakaamoy rin sila ng malansang samyo. Kaya naisipan nilang may mga aswang na papalapit sa kanilang pwesto. Sinipat nila na maigi ang paligid hanggang sa makita nilang napakaraming mga nagbabagang mga mata. Sila na yan. Kahit na wala rito si Kapitan Pablo, mga aswang pa rin sila. Kalaban sila na dapat ubusin. Kapag naubos na ang mga aswang na yan, mahahanap na natin si Anton. Nandiyan na sila. Ikaw nang bahala sa mga aswang na nasa bandang kanan at ako naman ang nasa kaliwa. Sige Julian, tayo na. Salubungin natin ang mga demonyong yan. Kahit na mabibilis ang mga aswang, mas maliksi naman ang kanilang mga galaw. Habang nakikipaglaban, nag-init ang pakiramdam ni Julian. Kaya alam niyang kargado siya ng bertud na mula sa birang nasot niya.
Makaraan lang ang ilang sandali, nagawa nilang mapabagsak ang mga aswang. Lahat sila ay duguan at wala ng buhay. Saktong pagkatapos nilang makipaglaban sa mga aswang, narinig nila ang sigaw ni Anton sa kagubatan. Nandun sila sa kagubatan. Sigurado na nandun din sila, Kapitan Pablo. Wala tayong ititira sa kanila. Kung ang kamatayan nila'y katumbas na kalayaan natin, kailangan natin silang ubusin. Pati ang mangkukulam, kung talagang buhay pa siya, kailangan din niya mamatay. Ipagiganti natin ang mga kamag-anak natin na biniktima niya. Ang demonyang basyang na yon, talagang mananagot siya sa akin kapag nalaman kong buhay pa siya. Malusog si Lola dati, kung hindi lang niya binigyan ng sakit. Ganon din sina Lolo. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Talagang may sa demonyo siya. Siya ang naging rason ng lahat ng ito. Napakatalino niya. Pero gaya nga ng sabi nila, matalino man ang matching, naiisahan din. Tara na sa gubat. Hindi lang sigaw ni Anton ang naririnig ko. May mga ungol din. Hindi ko nga lang matukoy kung anong dahilan. Tayo na! Patakbo silang tumungo sa gubat kung saan gumagawa ng ritual si Tandang Basyang. Habang papalapit sila roon, nakaramdam sila ng kakaiba at nakakakilabot na enerhiya. Dahil hindi nila alam kung ano ang nag-aabang sa kanila roon, nagpasa silang maging maingat. Nang makarating na sila sa tapat ng gubat, nagmatsyag na muna sila sa paligid. Nung una, nawala ang nakakapanindig balahibong enerhiyang nasasagap nila. Pero kalaunan, muli nilang naramdaman yon at mas naging nakakatakot pa. Minarinig din silang napakaraming ungol, kaya hindi nila alam kung saan yun nagmumula. Hindi kaya may amalanhig sa gubat? Pero imposible naman. Kung merong amalanhig dyan, dapat nakarating sila sa baryo. Yan ang hindi natin alam. Kontrolado naman kasi ni Tandang Basyang ang gubat. Pati ang mga aswang sa baryo, hindi ba? Kung ganon, baka mangkukulam na yun ang bumuhay sa mga patay na nasa loob ng gubat. Kung totoo man ang hinala natin, sigurado na mas magiging magulo ang pamumuhay natin dito. Sige lang, matatapos din ang lahat ng ito. Kung hindi man ngayong gabi, sa mga susunod na araw. Sana nga, Julian, para makapamuhay tayo ng tahimik kasama si Anton. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng lahat. At batid ko na hindi niya tayo pababayaan sa kahit na anumang sitwasyon. Kung ganon, pumasok na tayo sa gubat. Hinihintay na tayo ng mga aswang. Tapusin na natin ang gulong sinimulan nila. Tayo na. Papasok tayo ng buhay sa gubat. Lalabas din tayong buhay. At kasama si Anton. Pagkapasok nila sa gubat, nagtaka sila dahil hindi na malansang samyo ang naamoy nila, kundi amoy ng naaagnas na laman ng kung anumang hayop. Napatitig si Julian kay Emilita at agad siyang napaisip na marahil tama ang hinala nila. Ang malaking katanungan lang na nasa utak niya ay kung saan nanggagaling ang mga amalanhig. Dahil wala namang libingan sa loob ng gubat, nasa kalagitnaan na sila ng paghahagilap kay Anton nang makarinig sila ng pag-ungol. Iginala ng lalaki ang paningin niya hanggang sa may marinig siyang mga yabag ng paa. Mukhang marami ang mga yan . Julian, tingnan mo ron. May mga gumagalaw nga. Ang nakapagtataka lang, hindi normal ang kilos nila. Parang naninigas sa mga katawan nila. Teka, sina Kapitan Pablo yan . At naliligo sila sa mga dugo. Hindi kaya sila ang amalanhig. Paano naman mangyayari yun? Teka, si Tandang Basyang pala. Malakas ang kutob kong siya ang may gawa nito. Malamang, natalo sila na matandang mangkukulam. Baka ginamitan sila ng lihim na karunungan sa kaliwa ni Tandang Basyang. Yun ang naging paraan niya para mapatay niya ang mga aswang. Magre-rebelde na sana si Kapitan Pablo . At baka yan din ang paraan na isip niya para mapanatiling tagasunod niya ang mga taga-baryo. Sigurado na yan nga ang ginawa niya. Kung ganon, dapat nating matalo ang mga amalanhig para mahanap si Tandang Basyang saka mailigtas si Anton. Sandali, igala mong paningin mo sa paligid. May mga amalanhig sa lahat ng dako. Papunta silang lahat dito sa ating kinaroroonan.
Napakarami nila, Julian. Parang nandito ang lahat ng mga taga-baryo Talagang napakademonyo ng tandang basyang na yan. Hinugot ni Julian ang pinuti niya. Nang ilang dipan na lang ang layo ni na Kapitan Pablo sa kanila, napatakbo na rin siya para salubungin sila para labanan. Habang nakikipaglaban sa mga amalanhig na yon, nang marinig niya ang sigaw ni Emelita. Napalingon at nabahala siya nang makita niyang kinukuyog ng mga kalaban niya ang asawa niya. Lalapitan na sana niya si Emelita para tulungan nang may malakas na puwersang tumama sa kanya. Nabuwal si Juliana at napaungol. Bago pa man siya makabangon, nakita niyang nakatayo si Anton sa tabi niya. Anton, ano nangyari? Nasaan na si Tandang Basyang? Wala siya rito, Tatay Julian. Nakaalis na po siya. Naiwan na lang dito yung mga amalanhig na yan. Kung ganon, siya ang may pakana ng lahat ng ito? Ginawa niyo bang amalanhig ang mga aswang? Opo, dahil alam niyang kapag naging amalanhig na ang mga aswang, hindi na sila makakapaglaban sa kanya at makokontrol na niya sila ng buo. Ha? Anton, ikaw ba talaga yan? Teka, bakit ka pala nagsinungaling sa akin? Kung nung una pa lang, sinabi mo na ang koneksyon mo kay Tandang Basyang, hindi na sana tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Wala ka nang magagawa. Ang baryong ito ay para lang kay Tandang Basyang. At ang mga aswang na nakatira rito, nakatadhana sila para maging sunod-sunuran sa kanya. Teka, bakit biglang nag-iba ang boses mo? Bakit para kang naging boses na matanda? Anong nangyari sa iyo, Anton? Hindi na nagawa pang hintayin ni Julian ang sagot ni Anton sa kanya. Narinig niya ang malakas na pag-ungol ng asawa niya at ang paghingi nito ng tulong. Agad siyang napatayo at nang akmang pupunta na sana niya si Emelita, hinawakan siya ni Anton sa braso. Nagtaka siya dahil napakalakas ng bata. At nang tingnan niya ang mukha noon, napagtanto niyang hindi si Anton ang kaharap niya, kundi si Tandang Basyang na nasa anyo ng aswang na burigada. Tatagayin sana niya ito ng kanyang pinuti, ngunit tinabig yun na matanda. Noon lang din napansin ni Julian na nahubad sa ulo niya ang suot niyang birang. Anong akala mo? Matutulungan mo ang asawa mo? Sige, tingnan mo kung paano siya lapain ng mga amalanhig. Anong ginawa mo sa mga taga-baryo? Ganyan ka na ba kasakim sa kapangyarihan? Pinatay mo na ang mga aswang? Pero ginawa mo pa rin silang mga alipin mo? Talagang ganyan ang buhay. Nandito sila sa baryo na sakop na kapangyarihan ko. Kaya dapat lang na magpasakop din sila. Kami, anong pakay mo sa amin? Wala naman kami kasalanan sa iyo Wala. Pumasok kayo rito. Kaya dapat lang na maging kagaya rin ninyo sila. Pero dahil sa nakaraan ninyong bilang mga manunugis ng aswang, nahihirapan ako sa pagpapasunod sa inyo. Talagang hayop kang matanda ka. Ngayong nasa harapan na kita, may gaganti ko na rin ang pamilya kong pinatay mo gamit ang karunungan mo sa pangungulam. Huwag kang managinip ng gising, Julian. Kahit na ano pa man ang gawin mo, hindi mo na magagawang gumante. Dito kayo mamamatay sa gubat na ito at dito kayo mamubuhay ng masaya. Ikaw lang ang mananatili dito sa gubat. Ikaw lang ang mamamatay dito at sasamahan mo sa hukay ang mga amalanhig na ikaw rin ang may gawa. Ang mga kagaya mo, Ang dami mong satsat! Tapusin na natin to! Mga amalanhig ka! Patayin niyo ang babaeng yan! Hindi na nakasagot si Julian. Sinakal siya ni Tandang Basyang ng napakahigpit at halos hindi na siya makahinga. Sinikap niyang makalingon sa kinaroroonan ni Emelita at kahit papaano'y nabuhayan siya ng loob ng makitang unti-unting natatalo ng kanyang asawa ang mga amalanhig na nakapaligid sa kanila. Nasa ganong kalagayan sila nang makarinig siya ng boses ng bata. Sinipat niya ng maigi ang paligid hanggang sa makita niya si Anton na nakagapo sa puno ng balete. May sigaring malapit sa kanya. Kaya naisip ni Julian na may kung anong ritual na ginagawa ang matandang mangkukulam. Nang mapabagsak ni Emelita ang lahat ng mga amalanhig na kumuyog sa kanya, lumapit siya sa kinaroroonan ni Tandang Basyang at Julian. Pakawalan mo ang asawa ko! Ako ang kalabanin mo! Babae sa babae! Ha? Kung wala ngang silbi ang lakas ng asawa mo,
Bakit ka magtatapang-tapangan para kalaban ako? Hindi ako nagkukunwaring matapang. Alam kong mahina kang mangkukulam ka. Ang mga taong walang laban lang sa'yo ang pinapatay mo. Pakawalan mo si Julian at ako ang kalabanin mo. Sige, pagbibigyan kita. Kung naging madali sa akin ang patayin ng lola mo, sigurado ako na mas magiging madali kang patayin. Tingnan natin ang ipinagmamalaki mong kapangyarihan, tanda. Ibinalibag ni Tandang Basyang si Julian. Napaungol naman ang lalaki dahil sa sama ng pagkakabagsak niya. Hindi agad siya nakagalaw at napatitig siya kina Emilita at Tandang Basyang na naglalaban. Habang nanonood siya, lumakas ang kabog ng dibdib niya. Napansin niyang mas maliksi ang aswang na mangkukulam kaya nabahala siya para sa kanyang asawa. Makaraan ng ilang sandali, nabuwal si Emilita at nagawa siyang ibabawan ng burigada. Nung una, hindi niya nagawang igalaw ang katawan niya dahil sa pananakit ng balakang niya. Pero nang lumaon, nakatayo siya at nahanap niya ang kanyang pinuti. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at sumugod siya sa dalawa. Pagkalapit niya roon, Papatay mo man ako, pero nasisiguro kong papatayin ka rin ng asawa ko. Ha! Naibalibag ko nga siya ng walang kahirap-hirap. Paano naman niya ako mapapatay? Nagkataon lang na naisan mo siya. Kung minalas ka, sigurado na magiging kapalaran mo rin ang ginawa mo kina Kapitan Pablo. Kahit na, hindi ako magiging kagaya ni Kapitan Pablo. Mga mahihinang uri sila ng aswang. At ako naman, nararapat lang na ituring nilang Diyos. Diyos mong mukha mo! Pakawalan mo asawa ko! Kung talaga matapang ka, ako ang harapin mo! Julian, iligtas mo na lang muna si Anton. Makakaya ko ang aswang na ito. Makakaya? Ha! Umalis ka muna sa ilalim ko bago mo sabihin yan! Hindi! Tutulungan muna kita! Saka na natin iligtas si Anton kapag napatay na natin ang matandang yan! Itong dapat sa mga katulad mo! tatagayin sana ni Julian ang aswang na umatake kay Emilita. Pero bigo siyang masugatan ng nilalang. Paglingon niya ng aswang na burigada, sinakal siya nito saka ibinalibag. Noon lang napagtanto ng lalaki na naiwan niya ang suot niyang birang kaya nagawa yon ng aswang sa kanya. Napangiti na lang siya nang makita niya kung paano lumapit si Emilita kay Tandang Basyang, saka itinarak ang pinuti nito sa dibdib na matanda. Naaninag naman ni Julian ang birang niya, kaya kinuha niya yon sa katinulungan ng asawa niyang nakikipagpambuno sa burigada. Julian, hindi siya mamamatay kahit pa na ilang beses ko na siyang sinaksak. Anong akala ninyo? Mapapatay niyo ako ng basta-basta? Hindi ako isang karaniwang aswang! Sige, kung hindi man natin siya mapatay gamit ang mga patalim natin, halika, tulungan mo ako at dadali natin siya sa puno ng balete. At gagawin natin sa kanya? Saka ko din papaliwanag, kalad ka rin na muna natin siya patungo sa puno. Tara na! Sige, Julian. Pakawalan niya ka! Akala niyo magiging madali ang lahat para sa inyo? Nagkakamali kayo! Huwag ka naman laban! Sumama ka na lang sa amin ng... Aray ko! Anong ginawa mo? Tandang Basyang! Ang ulo ko! Aray! Emilita, huwag kang panghinaan ng loob. Kahit na anong gawin niya sa atin, kailangan natin siya madala sa puno. Hindi pa ba ninyo ako makakawalan? Pasasabugin ko ang utak ninyo! Kinabahan si Julian dahil sa sinabi ng mangkukulam. Subalit kahit na ganoon, ipinagpatuloy nila ang paglalakad sa kanya hanggang sa makarating sila sa tapat ng puno ng balete kung saan nakagapos si Anton. Itinulak nila ang matanda at napasubsob ito sa lupa. Noon din, kinalagan nila ang bata at tinanong kung ayos lang siya. Ayos lang po ako. Ang importante sa ngayon, mapatay na ang matandang yan. Matagal ding nagtiis ang pamilya ko eh. Alam kong siya ang nag-utos kina Kapitan Pablo para patayin sila. Ngayon, makakaganti na rin ako. Hala, sige. Igapos natin ang matandang yan sa puno at sunugin ang buhay. Kung tama ang iniisip ko, ang tirahan niya mismo ang pinagmumulan ng kapangyarihan niya. Sige, Tatay Julian. Pero kung hindi siya mamamatay, mas mabuti siguro kung tatarin natin ang katawan niyan. Sige, yan ang gagawin natin. Naikwento dati sa akin ni Lola na kung anumang elementong nakatira sa puno ay nagkakaroon sila ng koneksyon doon.
Ibig sabihin, may epekto sa mangkukulam na aswang ang gagawin natin. Sinubukan pang magpumiglas na matanda, ngunit wala siyang nagawa sa tatlo. Nang nakagapos na sa puno si Tandang Basyang, napatawa siya ng malakas. Ng mga sandaling yun, nakaramdam sila ng maitim na enerhiya na bumabalot sa paligid. Noon din, kinuha nila ang pinapausok ng matanda at nang may makita silang nagbabagang uling doon, ginamit nila yon para makagawa ng apoy. Dahil sa mga tuyong sanga at dahon na itinambak nila sa paligid ng puno, saka sa mangkukulam, tuluyang nasunog ang mangkukulam. Habang nasusunog siya, umuusal pa siya ng kung anong dasal, pero hindi niya naipagpatuloy yon. Isang malakas na pagsigawang kumawala sa bibig ng mangkukulam hanggang sa tuluyang siyang nalagutan ng hininga. Ngayon, sigurado na tayo mamamatay na matandang mangkukulam na yan. Magiging tahimik na rin ang buhay natin. Wala nang mga aswang at wala na rin namang kukulam. Ngayon pong tahimik na po ang nayon at kung hindi na po ninyo ako kailangan, pwede na po ninyo akong paalisin. Ha? Hindi sa ganun, Anton. Kahit na hindi ka namin kadugo, parang anak na rin ang turing namin sa iyo. Naku, salamat po Tatay Julian. Mas masaya ang paninirahan namin dito kapag kasama ka namin. Kahit na magkaroon pa rin kami ng ilang anak, ikaw pa rin ang ituturing naming panganay. Maraming salamat po. O teka, bago pa tayo bumalik sa bahay, mas maiging siguraduhin muna natin na patay na nga ang matandang yan. Isa siyang mangkukulam eh. Kahit ano pa siya, kung Diyos ang magpaparusa sa kanya, wala siyang magagawa. Pinanood nilang tatlo kung paano natupok ang puno ng balete. Habang nanunood sa lumalagablab na puno at mangkukulam, humingi ng patawad si Anton sa kanila. Isinalaysay niya ang lahat ng patungkol sa kanya at maging sa totoong koneksyon niya sa aswang na burigada. Ganun pa man, tinanggap pa rin siya ni Julian at Emilita. Nang masiguro na nilang wala ng buhay ang matanda, umuwi na sila sa kanilang bahay. Hinayaan nila ang mga bangkay na nagkalat sa gubat dahil alam nilang walang ibang tao na magagawi roon. Ngayon, hindi na tayo matatakot na manirahan dito. Oo nga po, at magmula ngayon, susubukan ko pong hasain ang sarili ko sa panggagamot. Ang sabi kasi ng mga magulang ko dati, ipinagliya ko kay San Antonio eh. At mula pagkabata, kapag ginusto ko raw, ang sino mga hawakan ko gumagaling. Talaga, Anton? O sige, suportado kami dyan. Talaga po? Maraming salamat talaga, Tatay Julian. Basta, hindi tayo magpapabayad sa mga tao ha. Huwag tayong tumulad sa iba na naging mayaman dahil sa ginagawang negosyo ang panggagamot. Opo, Nanay Emilita. At mula nga noon, naging masaya na ang buhay ng tatlo sa kagubatan. Unti-unti, nagkaroon rin ng mga ibang dumayo sa lugar na yon at doon na nanirahan at naging isang maliit na baryo. Wakas,